The Boss Husband. Credit to the author. 1621-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar ito. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Tumawa si Baltimore. Masyadong boring na isipin lang ang tungkol sa paglilinang. Siyempre, kailangan kong baguhin ang mga bagay ng kaunti para sa kasiyahan. Ganun ba? Biglang lumitaw si Harlot sa kanyang harapan sa isang iglap. Nakatitig sa kanyang baba at mukha sa di kalayuan, bumulong siya, kaya ang pagkakaroon ng ganitong hitsura ay ang iyong tinatawag na saya. Hindi ka mukhang matanda o bata, at pangit ka. At huwag mong sabihin sa akin na ang iyong boses ay maaaring tumanda pagkatapos ng 50,000 taon kung isasaalang-alang ang iyong cultivation base. Natigilan si Baltimore. Parang may naalala siya, malungkot siyang umiling at sumagot, hindi ko maaalala ang tungkol dito kung hindi mo ito binanggit. Nagbago ako sa hitsura at boses na ito nang tanggapin ko ang aking 2 disipulo 4,000 taon na ang nakalilipas. Oh, yung 2 bata? Bakit? Nagtatakang tanong niya. Naglakad siya papunta sa mesang kahoy at ibinuhos sa kanya ang isang tasa ng herbal tea. Ibinigay ito sa kanya, sinabi niya, ito ay isang kawili-wiling kwento. Sasabihin ko sa iyo mula sa simula. Baka interesado ka dito. Nangyari ito mahigit 4,000 taon na ang nakalilipas ng ang Zenica ay pinamumunuan ng iba't ibang tribo. Ayon sa mga alamat sa loob ng mga tribo, ang mga pinuno ng tribo ay binansagan ang kanilang sarili ng mga dakilang sinaunang immortal tulad ng Yan Emperor, Yellow Emperor, at iba pa, naniniwala na sila ay namumuno sa mga moreovers. Ng mga magsasaka ay lumahok din sa digmaan. Sila ay sinamba ng mga pinuno, kaya naging magulo at naging kaguluhan ang lugar. Sa simula pa lang, walang mataas na populasyon sa Zenek, ngunit kailangan nilang magdusa sa baha at digmaan. Kung magpapatuloy yon, 99% sa kanila ay mamamatay bago ako makatagpo ng angkop na tagapagmana. Kaya, naisip kong kumuha muna ng 2 disipulo. Matutulungan nila akong mapanatili ang kaayusan sa lipunan at kontrolin ng mga magsasaka na ihihiwalay sila sa makamundong mundo. Kung tutuusin, nagkakasakit ako sa pamamahala sa mga walang kabuluhang bagay na ito sa loob ng 45,000 taon. Pagkatapos ng mga taon ng pagmamasid, napagpasyahan ko ang aking 2 disipulo, sina Yuanso at Sumei. Hindi lamang dahil sa kanilang mahusay na talento at katalinuhan, ngunit sila rin ay mga matuwid at mga tao lamang sa kabila ng kanilang mayayamang pinagmulan ng pamilya. Gayunpaman, kapag gusto ko silang kunin sa aking kabataan, mas gusto pa nilang kunin ang mga ito. Humanap ng mentor na isang dalubhasa na nagtanim ng daan-daang taon at mukhang matanda. Hindi ko nakita ang pagdating na iyon, kaya wala akong pagpipilian, nagsinungaling ako sa kanila na nagsasabi na ako ay matanda na ngunit sinadya kong magmukhang bata. Kaya, nagtransform ako sa ganitong hitsura at binago ang aking boses. Natawa si Harlot marahil dahil naiisip niya kung gaano siya naging awkward. Nagniningning ang mga mata, tinanong niya, ngayong nakabalik na ako, gusto mo pa bang makita ka ng iyong mga disipulo sa ganitong hitsura, o gusto mo bang makinig sa akin at bumalik sa iyong dating nakakainis na tingin? Sa sandaling itanong niya yon, nagbago ang mukha nito, bumalik sa isang malinis at gwapong katangian. Ang kanyang buhok ay naging itim. Kahit na ang kanyang mukha ay tila kalmado at bahagyang banayad, ang kanyang mga mata ay maliwanag na parang mga bituin. Nang muli siyang magsalita ay malambing ang boses niya na parang binata. Kahit na sabihin mong nakakainis ako, papakinggan kita. Binigyan siya ni Harlot ng matalim na tingin bago ngumiti at humihimok, mas mabuti iyon. Sige, ituloy mo ang kwento. Ano ang nangyari pagkatapos? Nagsimulang mag-alala si Baltimore. Pagkatapos nilang maging mga alagad ko, hindi nagtagal at naging mga nangungunang elite sila noong panahong iyon. Ang mga magsasaka sa mundong-mundo ay walang kalaban-laban para sa kanila. Hinayaan ko silang pumili ng pinuno ng tribo na tinawag ang kanyang sarili na Yellow Emperor at maging katulong niya dahil siya ang pinakamahusay sa mga gawain sa tahanan. Dahil doon, tinulungan niya ang Yellow Emperor na pag-isahin ito. Ang Guang Chengzi at Nuba ay mayroon pa ring mga kwento tungkol sa kanila. Naintriga si Harlot kaya nagtanong siya tungkol sa mga nakaraang dinastiya.
Bagamat narinig niya ang tungkol sa mga ganoong kwento sa ilusyonaryong dimensyon, hindi ito kasing detalyado ng sinabi ni Baltimore. Harmony at relaxed ang atmosphere sa pagitan nila, hindi tulad ng dati. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na sila ay dumating sa kapayapaan, ngunit sa halip ay natagpuan nila na walang kabuluhan ang makipagtalo. Kung tutuusin, sa kaharian nila, kilalang kilala nila ang isa't isa. Sa halip na mag-aksaya ng oras at lakas sa pag-aaway, mas gugustuhin nilang subukan ang kanilang makakaya na maging maayos sa isa't isa. Sa napakaraming bagay na nagbabago sa nakalipas na 50,000 taon, ang nakaraan ay hindi na makabuluhan. Hanggat nananatiling pare-pareho ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa, sapat na iyon. Hindi sila tulad ng mga ordinaryong mag-asawa na magkakaroon ng mga dramatikong sandali ng pag-ibig at puot. Marahil, ang gayong casual na pag-uusap ang pinakaangkop na muling pagkikita para sa kanila. Ang daming gustong sabihin ng dalawa kaya hindi sila tumigil matapos ang isang buong araw. Natakot sina Joven at Elsa na abalahin sila kaya nanatili silang nagpupuyat sa labas ng kubo. Sa katunayan, nagulat sila na magsalita ang kanilang nakareserbang tagapagturo ng napakatagal. Ang totoo ay hindi makapag-usap ng matagal si Baltimore sa kanyang mga disipulo dahil sa agwat ng kanilang edad. Mas madali para sa kanya na makipag-usap sa isang tulad ni Harlet dahil pareho sila ng wavelength. Sa tanghali kinabukasan, dumating ang isa sa mga taga-isla bago lumabas ang dalawa sa kubo. Nilinggan ni Joven at Elsa at nakita ang isang lalaking American Indian na tand at balbas. Siya ang pangalawang anak ng pinuno ng tribo ng isla, si Chris. Itinuring ng mga taga-isla si Baltimore at ang kanyang mga disipulo bilang mabait na mga doktor, kaya't naging mabuti ang kanilang pakikitungo sa kanila, lalo na ang pamilya ng pinuno ng tribo. Chris, may problema ba? Curious na tanong ni Joven nang makita niyang humihingal si Chris. Dr. Gibson. Masamang balita. Mabilis na umalis kasama ang bangka sa daungan na matatagpuan sa timog kanluran ng isla. Isang tropang Europeo ang dumating sa isla at nagpaplanong gamitin ang islang ito bilang kanilang base. Nakikipag-ugnayan sa kanila ang aking ama at ang mga matatanda, ngunit sa tingin ko ay hindi magtatagal bago masira ang mga negosasyon. Sinabi sa akin ng aking ama na ipaalam sa inyo na umalis bago pa maging huli ang lahat. Kung sila ay magsisimulang magnanakaw, patayin ninyo ang mga tao, at papatayin ninyo ang mga tao, patayin ang mga tao. Hindi dapat mamatay dito. Sina Joven at Elsa ay nagpalitan ng tingin bago suriin ang isla sa kanilang pagkadyos. Sa katunayan, nakakita sila ng ilang army fleet sa hilagang bahagi. Dahil hindi nila pinapansin ang kanilang paligid kanina, hindi nila ito napansin kanina. Likas sa hukbo ng Europa na utusan ang kanilang mga tauhan na agawin ang isla bilang kanilang huling base dahil ito ay nasa tropiko at pag-aari ng Jamaica na walang kapangyarihang ipagtanggol ang teritoryo nito. Ang buong mundo ay nasa kaguluhan, kaya walang sino man ang mag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mga American Indian. Madaling isipin ang kanilang kapalaran kung dalawang bahagi ang dumating sa suntok. Papatayin lamang ang mga taga-isla dahil sa kanilang kalunos-lunos na mga sandata, 12 ng mga lumang armas at kagamitan sa pagsasaka. Napakunot ang noo ng dalawa, nakaramdam ng kawalan lalo na dahil hindi pa lumabas ng kubo sina Baltimore at Harlet. Sa sandaling iyon, ang mag-asawang pinag-uusapan ay lumabas na nakangiti. Mukhang naging maayos ang kanilang pag-uusap dahil hindi na mukhang sama ng loob si Harlet gaya ng dati. Natigilan sina Joven at Elsa nang makitang binata na si Baltimore, ngunit hindi sila nabigla dahil mabilis nilang nalaman na iyon ang tunay na hitsura ng kanilang mentor. Sa kabilang banda, si Chris ay lubos na natulala nang makita ang dalawang estranghero. Iniyuko ng dalawang disipulo ang kanilang mga ulo bilang paggalang. Sa halip na hintayin ang kanilang paliwanag, tumango si Baltimore at tumingin sa hilaga. Narinig namin sila. Kailangan mo ba tayong kumilos? Tinitiyak kong hindi malalaman ng mga taga-isla na ito ang aking ginagawa. Sinadya ni Joven na magsalita sa Mandarin. Binalak niyang saktan ng mga armada at palihim na ilubog ang mga ito sa karagatan. Sa kanyang pagtataka, tinanggihan ni Baltimore ang mungkahi. Hindi na kailangan. Dahil sinabihan tayo ni Chris na umalis, aalis na tayo. Halatang nagulat ang dalawang alagad. Kahit na ang kaligtasan ng mga American Indian ay isang maliit na alalahanin, kilala nila ang mga ito sa loob ng 12 taon na nagpapakilala sa kanila sa ibang mga tao.
1622. Gayunpaman, nang sabihin ito ni Baltimore, parang seryosong utos ito sa kanila, kaya hindi na sila nagdalawang isip at sumunod kaagad. Nagpaalam na lang sila at naglakad pababa sa Southern Hillside matapos tumalikod at magpasalamat kay Alex. Kahit na hindi maintindihan ni Harlet ang Ingles, naiintindihan niya kung ano ang nangyayari. Nang mapansin niyang handa nang umalis si Baltimore, ngumuso siya at bigla siyang pinigilan. Alam ni Baltimore ang ibig sabihin ni Harlet nang hindi nagtatanong at ngumiti, "Little Elsa, hindi mo ba naiintindihan? Ang mga taong ito dito ay walang kinalaman sa akin, ngunit may isang bagay na nais kong itanong ng malinaw. Kung hindi, ito ay salungat sa sarili na maaari kang umupo at huwag pansinin ito tulad nito," sabi ni Harlet. Nagtaas ng kilay si Baltimore, "Bakit mo nasabi? Bakit bubuo ng ganoong katagal na laro, naghihintay kay Justin na maglaro ng labis para sa iyo, kung ikaw ay napakaswal at madaling pakisamahan sa mga bagay-bagay? Bakit hindi ka nalang umalis, iwan ang mundong nag-iisa, at hayaang mamatay ang sangkatauhan?" Medyo mayabang ang tono ni Harlet. Pagkatapos kong dumaan sa gate na iyon 50,000 taon na ang nakalilipas, ang lahat ng aking mga iniisip at ideya ay batay sa aking napagtanto, hindi nakatali sa sanhi at epekto ng langit at lupa, nakangiting pahayag ni Baltimore. Hindi ko kailangang ipaliwanag kung paano haharapin ito sa sinuman at mayroon akong sariling paghuhusga. Kinusot-kusot ni Harlet ang kanyang mga mata, isang bakas ng inis ang sumilay sa kanyang magandang mukha at nagngangalit siya, "Pagod na akong marinig ang iyong mga dahilan. Bakit ka ba pinaghirapan, Little Elsa? Itinago mo sa harap ni Justin ang isinulat ko at ang dami kong pagsasaayos dahil nasa tungtian pagoda ka na nagpapakitang sumang-ayon ka na sa pamamaraan ko. Kailangan bang mag-away ang mga tulad mo at ko tungkol sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga?" Bulalas ni Baltimore. Tumawa si Harlet na may parang pilak na tunog ng kampana na parang naniniwala siyang si Baltimore ay sobrang kumpiyansa. "Kalahating tama lang ang hula mo. Sumasang-ayon ako sa iyong deployment at habang hindi ito lubos na nauunawaan, naiintindihan ko ang iyong mga inaasahan. Gayunpaman, handa akong gawin ito hindi dahil naniniwala ako sa iyo, ngunit dahil naniniwala ako sa sarili kong pangitain. Ang paipang batang iyon na si Justin ay magpapaunawa sa iyo na ang iyong mga taon ng pag-unawa ay maaaring hindi ganap na tumpak. Nako, ang mga inaasahan ko para kay Justin ay mas mataas din dahil sa katotohanang maaari kang gumawa ng mga ganoong pahayag tungkol sa kanya," tahimik na sinabi ni Baltimore. Inilibot ni Harlet ang kanyang mga mata sa kanya at nawala siya sa dalesdes sa isang iglap. Sa tagpong ito, si Alex, na nasa tabi niya, ay labis na natakot kaya napaluhod siya at sumamba ng malakas sa pag-aakalang isa itong Diyos na bumababa sa lupa. At sa sumunod na sandali, ang halos sumunod sa pandinig ng lahat ay ang tunog ng pagsabog mula sa dagat. Ang mga barkong pandigma na iyon na may reinforced na mga frame na bakal tulad ng mga behemoth sa dagat ay gumawa ng sunod-sunod na dagandong. Nilubog ni Harlet ang mga tropang European na ito sa kaunting paraan lamang. Nang matapos iyon, bumalik muli ang pigira ni Harlet sa bundok at ibinaling ang kanyang ulo kay Baltimore, "Kung gusto mong sumuko sa kanila, iyon ang iyong pagpipilian, ngunit hindi ako gagawa." Si Baltimore ay hindi nag-abala sa kanyang mga aksyon. Para bang nanunood ng isang maliit na batang babae na nagloloko, hindi niya ito masyadong sineryoso, at sinabing, "Matatapos na ang mga araw dito, kaya't pumunta tayo ngayon sa aking tirahan, may isang maliit na bisita doon, hindi siya maaaring iwanang mag-isa o hindi maiiwasang makaramdam siya ng hindi katanggap-tanggap." Dahil dito, medyo naguluhan si Harlet at hindi na siya nagtanong pa. Pagkatapos ay sinundan niya si Baltimore at ang dalawa pang apprentice nito at umalis sa isla. Sa isang maliit na mundo na sobrang tahimik, may mga ibon na umaawit at mga bulaklak at mga palumpong sa lahat ng dako. Ang hangin ay napuno ng halimuyak ng kalikasan, ang temperatura ay komportable at ang araw ay sumisikat. Sa gitna ng isang piraso ng damo, mayroong ilang mapanlikhang kahoy na pavilion at loft na napapalibutan ng mga bulaklak sa tabing tubig at ilang kakaibang bulaklak at halaman na nakatanim sa ilang ektarya ng maliit na lupa. At tiyak sa isang kakaibang lugar, isang puting babae na nakasuot ng kulay amber na damit ang nakaupo sa gilid ng isang platapormang bato sa labas ng gusali, na may hawak na isang rolyo ng mga bagay na katulad ng mga bamboo slip sa kanyang kamay, ngunit kung titingnang mabuti, ito ay isang jade slip.
Sa turquoise jade na ito, kumikinang ang iba't ibang golden rune at ang rune ay nagtala ng malaking halaga ng impormasyon na maaaring makuha sa pamamagitan ng paglalagay sa True Yuan. Ang puting babae ay tumingin sa jade slip na ito ng may labis na sigasig. Sa stone table sa tabi niya, may iba pang mga kopya. Ang larawan sa looban sa labas ng pavilion ay nagbago at 4 na figura ang lumitaw pagkatapos kumikislap na parang salamin ng tubig. Si Baltimore, Harlot at ang 2 pang apprentice. Si Harlot ay nabighani sa bahaging ito ng mundo at ngumisi, Baltimore, mukhang nagsasaya ka, eh. Oo naman, pagkatapos na dumaan sa pintuan na iyon, maaari kang lumikha ng isang matatag na lugar para sa iyong sarili. Balak kong subukan ang kapangyarihan ng mga dakilang matandang immortal sa hinaharap. Matagal mo na sana itong ginawa kung gusto mo, hindi mo na ako kailangang kutsain ng ganito, sabi ni Baltimore at ngumiti, naglakad patungo sa puting babae. Sa oras na ito, napansin din ng puting babae na nakabaon ng kanyang ulo sa jade slip at pagkatapos sumimangot, ibinaba niya ang jade slip at tumingin kay Baltimore na may komplikadong ekspresyon. Senior, mukhang magalang siya. Nakangiting sabi ni Baltimore, Jane, may nakuha ka ba sa pagbabasa nitong jade slips? Ang puting dilag na ito ay si Jane na dinala dito ni Joven. Naisip ko na ang isang inchik na master na tulad mo ay dapat sumunod sa mga batas ng langit at maging mas walang muwang sa siyentipikong kaalaman, sagot ni Jane, na may hindi maipaliwanag na mapang-akit ng ngiti, nakapikit ang mga labi, at huminto ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang siyentipikong pananaliksik at mga reserbang kaalaman ng mga matatanda ay labis na namangha sa akin. Ang mga jade slip na binasa niya noon ay pinili mula sa pag-aaral ni Baltimore at pinahintulutan niya itong basahin ang mga ito. Ang mga jade slip na ito ay hindi mga lihim na manual ng mga pagsasanay, ngunit ang mga tagumpay at ideya ni Baltimore sa iba't ibang siyentipikong pananaliksik na lahat ay ang teknolohiya ng panahong ito. Sinabi ni Baltimore kung ano ang nararapat, natural lang yon. Kung mabubuhay ka tulad ko sa loob ng 10,000 taon, palagi kang magsisimulang matutunan ang lahat ng uri ng mga bagay. Ang iyong pangunawa sa agham ay mas mataas kaysa sa akin, umaasa lang ako sa akumulasyon ng edad at mga taon upang madaig ka, ngunit sa mga tuntunin ng pagkamalikain sa hinaharap, mas mababa pa rin ako. Senior, niloloko mo ako, nakangiting sabi ni Jane. Umiling si Baltimore at nagpatuloy, kung hindi ka kasing kahanga-hanga tulad ng sinabi ko, hindi kita mambola. Isa kang nakatagong hiyas at hindi inaasahang variable, kaya hindi kita papayagan na pumunta at manatili sa akin sa panahong ito. Matapos pakinggan si Jane, bagamat alam niyang papuri iyon, mas tumawa siya ng mapait at walang magawa. Si Harlot, na nakikinig, ay nataranta. Wala siyang gaanong alam tungkol sa konsepto ng agham, at nagtaka siya, ano ang sinasabi mo, bakit ang magandang babae na ito ay isang variable? Tumalikod si Baltimore at sinabing, Little Elsa, ang maliit na batang babae na ito ay hindi simple. Kung si Justin, sa kanyang pangunawa at personalidad, ay magiging susi upang maapektuhan ang kapalaran ng sakuna ng tao na ito. Kung gayon, ang batang babae na ito ay isang taong maaaring umasa sa kanyang utak upang maapektuhan ang kahihinatnan ng sakuna na ito. Wala akong magagawa kundi ang paghiwalayin siya kay Justin, kung hindi, mapapasigla nito ang tunay na limitasyon ni Gibson, marahil ay mapapasigla ito ni Gibson, marahil ay mapapasigla ni Gibson ang kanyang tulong, marahil ay mapapasigla nito si Gibson, marahil ay makakapagpasigla si Yang. Natigilan si Harlot, nakatingin sa taas-baba kay Jane, at tila hindi naniniwala. Tiningnan din ni Jane si Harlot nang may pagtataka. Tulad ng sinabi nila, palaging binibigyang pansin ng mga dilag ang isa't isa. Nagbibiro ka, tama? Bagamat mukhang maganda ang batang babae na ito, ang kanyang paglilinang ay halos papalapit na sa tribulation passing stage. HMM. Ang kanyang pangunawa at mga buto ng ugat ay napakahusay talaga, ngunit mayroon pa ring puwang sa galit na mga kwalifikasyon ni Justin. Dapat mong malaman na kung ang bata ay nagsusumikap ngayon, hindi magiging problema ang pagdoble ng lakas ng kanyang batang babae. Paano ito magiging susi? Nang marinig ito ni Jane, tuwang-tuwa siyang nagtanong, ano? Senior. Ikaw. Kilala mo ba si Justin? Bumalik na ba siya? Nasaan siya ngayon? Saglit na nag-isip si Harlot, naalala na tila naghahanap ng babae si Justin at hindi niya mapigil ang mapangiti, ikaw pala. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ng batang iyon na dinukot at dinala? Hehe, huwag kang mag-alala, ayos lang siya.
Kaya lang medyo malungkot siya na hindi kanya mahanap. Nakahinga ng maluwag si Jane, mukhang balisa ngunit walang magawa at the same time. Huwag kang masyadong mag-alala, alam na ni Justin na ikaw ay ligtas at maayos, mayroon siyang mas mahahalagang bagay ngayon at kailangan niyang pumili. Kapag naayos na ang lahat, natural na ilalabas kita, aliw sa kanya ni Baltimore. Tumango si Jane, ngunit malinaw na walang tigil ang kanyang pag-aalala. Lalo siyang nag-alala tungkol sa kapalaran ni Justin habang unti-unti niyang napagtanto ang katotohanan ng lahat dahil hindi ito malulutas ng makatwiran. Nagpakita rin si Harlot ng bakas ng pananabik, hindi niya planong lumabas at mananatili sa lugar na ito at maghihintay ng resulta. 1623. Sa isang yate sa timog pangunahing karagatan ng The Forgotten Realms. Bagamat 5 o 6 na grado lamang ang temperatura sa tanghali, pinipigilan ito ng maliit na hangin na maging sobrang lamig. Kahit na hindi maliwanag ang araw, nakaupo si Justin sa isang beach chair na may suot na salaming pang-araw, isang puting short-sleeved shirt at isang pares ng maluwag na beach slacks. Hawak ang isang pamingwit sa dagat sa isang kamay at isang sigarilyo sa kabilang kamay, paminsan-minsan ay nagbubuga ng usok. Bukod kay Justin, may isang maliit na upuan sa beach. Ang matambok na maliit na batang babae ay nakasuot ng katulad ng kanyang ama sa isang maikling manggas na kamiseta at shorts na naglalantad sa kanyang makatarungan at karne ng mga braso at guya. Nakahawak din siya sa isang fishing rod, ngunit ang kanyang ekspresyon ay tense at siya ay nakapout ang kanyang mga labi. Ang dahilan kung bakit hindi masyadong masaya si Leia ay dahil si Justin ay nakahuli ng maraming isda buong umaga, ngunit wala siyang nahuli kahit isa, at ang chubby na batang babae ay nagpahayag na siya ay labis na hindi nasisiyahan. Ang ilang nahuling isda sa dagat at iba't ibang sangkap ay nasa isang maginhawang mahabang mesa na inilagay sa likod ng mag-ama. Naghahanda si Natalia, Teresa, Minda, at iba pang mga skilled cook na mga pagkain tulad ng sashimi, sushi, at fish steak. Nang mawala ang amoy ng lemon fish steak, nawala ang medyo madilim na mukha ni Leia, agad niyang ibinoling ang kanyang ulo, tinitigan ng kawali sa harap ni Talia, at dinilaan ang kanyang pinkish na dila. Inihagis ni Justin ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay, inabot, at kinurot ang mukha ng kanyang anak na nagpalingon sa kanya. Ano ang tinitingnan mo? Tumutok sa pangingisda, at hindi ka papayagang kumain ngayon kung hindi ka makahuli ng kahit isa, sabi ni Justin na may ngiti. Gustong umiyak ng chubby little girl dahil sa kanyang malupit na ama. Daddy, okay lang bang tumalon si Leia sa dagat para manghuli ng isda? Hindi masaya ang pangingisda. Ngumiti si Justin at sinabing, napakainip mo at patuloy mong hinihila ang pamingwit para tingnan tuwing 3 o 5 minuto, syempre, wala kang mahuhuli. Kung hihilingin kang tumalon pababa para manghuli ng isda, ano ang ginagawa mong pangingisda ng napakatagal? Inisip ni Leia na ang mga maliliit na isda ay hanggal, ngunit sila ay talagang napakasama at hindi nila gustong kainin ng pain ni Leia, ang mabilog na batang babae ay taimtim na nakipagtalo. Huwag gumawa ng mga dahilan, umupo ng masunurin at magpatuloy sa pangingisda. Iginiit ni Justin at hindi pumayag na sumuko. Siya ay kumilos bilang isang mahigpit na ama, ngunit siya ay lihim na masaya sa kanyang puso. Ang pagkakaroon ng isang hanggal na anak na babae ay napakalaking kagalakan sa buhay. Ang mga babae sa likod ay hindi maiwasang mapangiti, alam nilang tinutokso ni Justin si Leia, habang si Leia ay nagsisikap na maging matalino. Naglagay si Talia ng 2 pritong fish steak sa plato, dinala ito sa chubby na batang babae, at nakangiting sinabi, okay, huwag kang mag-alala sa tatay mo, tinatakot ka niya, kumain ka lang. Pakiramdam ng mabilog na batang babae ay hindi na siya nakatiis. Hindi na niya kailangan ng kutsilyo at tinidor at iniunat lang niya ang kanyang mga kamay at kinuha ang fish steak at kinagat yon. Nang magsimula na siyang kumain, wala siyang pakialam sa anuman, inihagis niya ang pamingwit, dumiretso sa mesa sa likod, at humingi ng sushi kay Teresa. Ngumisi si Justin at tatayo na sana para kumuha ng isang bagay mula sa kanyang anak. Pagkatapos ay nakita niya si Maria na papalabas ng cabin, habang hawak ang telepono, tila may hinahanap siya. Sinagot ni Maria ng telepono ng ilang beses. Pagkatapos ibaba ang tawag, naglakad siya sa harap ni Justin at sinabing, mahal, tumawag si inay at sinabing hindi na sila maaaring manatili sa Central City at plano nilang lumipat sa Hainan. Natigilan sandali si Justin at walang magawang umiling, napakatigas ang ulo ng matandang ito, halos nagyelo ang buong Zenica, ngunit tumanggi siyang umalis. Oo.
Sagot ni Marian sa mahinang boses at saka muling nagsalita, may isa pa, hiniling sa akin ni inay na sabihin sa iyo, gusto pa rin ng no. Isang chief na makilala mo siya. Ikanaway ni Justin ang kanyang kamay at ngumiti. Hindi, alam ko na kung ano ang sasabihin niya nang hindi man lang siya nakilala. It's nothing more than challenging me to confront the gods. Hindi ako baliw, hindi rin ako bayani ng mundo. Nagkunwari siyang naglalaro sa harap ko kapag may nagpoprotekta sa kanya. Nandito siya para ipadala ako sa kamatayan ngayong iniwan na nila siya. Hindi ako tanga. Hoy, ang liit mo. Ngumiti si Marian at inikat ang kanyang mga mata sa kanya, ngunit sumang-ayon din siya sa kanyang diskarte, ayaw niyang madamay si Justin sa sakunan ng tao. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas mula nung umalis si Joven. Ang kamatayan, tagutom, mababang temperatura, at mga krimeng gawa ng tao ay nagsimulang lumitaw sa malawakang saklaw saan man sa mundo. Hindi lamang mahihirap na lugar at bansa, maging ang mga maunlad na bansa ay naging gulo. Ang mga tao ay namamatay ng milyon-milyon halos bawat linggo. Malinaw, ang bilang ng mga namamatay ay patuloy na tataas at kung magpapatuloy ang paglamig, ang pagkakataon ng mga ordinaryong tao na mabuhay, maliban sa mga nasa itaas, ay esensyal na wala. Sa loob ng higit sa 1 buwan, si Justin ay nananatili sa isla na nagpapalipas ng oras kasama ang kanyang asawa at anak na babae ng masayang, anuman ang kaguluhan sa buong mundo. Bakit siya pa ang magdadala ng sakuna gayong may pinakamataas na tao doon? Hindi lang niya inagaw ang kanyang babae, ngunit gusto niyang tanggapin niya kung ano man ang kapalaran nito. Pumunta sa impyerno. Hindi inisip ni Justin na siya ay isang mahusay na tao na naglingkod sa publiko, kaya itinago niya ang kanyang sarili. Sa panahong ito, naisip din ni Justin ang maraming bagay. Noon, ang taong gumamit ng pamimilit upang sugpuin ang kanyang sarili nang makilala niya si Chief No. Isang ay dapat na si Joven o isang taong may katulad na lakas sa kanya. Ang No. Isang ay orihinal na sinuportahan ni Joven at ng iba pa, ngunit nang gumaling ang puso ni Gaia, iniwan nila siya, kaya agad siyang nawala ng tiwala sa sarili. No. Isang ay palaging napupuot sa kasamaan, at sa simula, pinigilan niya ang kanyang sarili na hindi niya maitaas ang kanyang ulo, ngunit ngayon na nawala ang kanyang suporta, gusto niyang makipag-usap sa kanyang sarili tungkol sa katwiran ng bansa at lahat ng kalokohan. Bukod dito, sa panahong ito, sina Esther at Jake mula sa Great Desolate Realm ay dumating din para hanapin siya. Tinanong ni Esther kung bumisita sa isla ang kanyang ninuno na si Harlot dahil pagkatapos niyang bisitahin ang mga inapo ng Tribong Queen, mabilis siyang nawala at walang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Ngayon sa isang kritikal na yugto, nawala ang kanilang ninuno at ang mga demonyong tulad ni Esther ay likas na nababalisa. Nakiusap si Jake kay Justin na tulungan si Maso na palayain ang mga nakatatanda sa 10,000 Demon Realm, ngunit direktang gumawa siya ng ilang dahilan para tumanggi dahil napigilan na ng kanyang lakas si Jake nang higit pa sa naiisip niya at si Jake ay walang paraan para pilitin ito. Gayunpaman, ang pagkawala ni Harlot ay nagparamdam kay Justin na maaaring may kaugnayan ito sa master ni Joven. Siyempre, ito ay isang malabong hula lamang. Anyway, anuman ang nangyari sa mga Diyos at tao, sa huli, hindi naging problema para sa kanya na protektahan ang kanyang buong pamilya. Dapat lamang nilang mamuhay ng masaya para sa pagliligtas sa sangkatauhan, ipaubaya ito sa isang mas malakas kaysa sa kanya. Pagkatapos makipag-chat ng ilang salita kay Marian, si Justin at ang mga babae ay umupo sa paligid ng hapagkainan at nasiyahan sa isang piging ng sariwang sashimi. Sunod-sunod ding dumating sina Jinsel, Sheila, at ang iba pang mga bae. Nalampasan ni Jinsel ang mga hadlang ng 9 Yin Meridian sa pamamagitan ng pagsasanay ng 9 transformations of Yin and Yang at malapit na siyang pumasok sa soul-forming stage. Ang lahat ay naglilinang at nagsasaya ng sabay. Ang kapaligiran sa isla ay tila kalmado at mainit na nagparamdam kay Justin na hindi gaanong kailangan na gawin ang lahat para sa tinatawag na katwiran. Binuhat ni Justin si Leia na gutom pa rin at nagplanong humanap ng bakanteng lugar para masubukan ang pagtatanim ng maliit na bata nang malapit na siyang kumain. Hindi lamang mahalaga ang kanyang antas ng paglilinang, kundi pati na rin ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at spells. Si Justin mismo ay lumabas sa ligaw at maraming beses na ikinalulungkot niya na hindi siya nagprakti ng ilang mga pangunahing bagay ng maaga noong siya ay bata, kaya madalas siyang nag-aaksaya ng maraming pagsisikap at ngayon ay natural na ayaw niyang magsisi ang kanyang anak na babae.
Gayunpaman, sa sandaling aalis na siya sa yate, napansin ni Justin na may 12 ng mga magsasaka sa tribulation passing stage at kahit ilang pamilyar at makapangyarihang Truyuan oppression na nagmumula sa silangan. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga Zen icon cultivator ang lumitaw sa isla. Si Justin at ang mga babae ay medyo nagulat. Ang mga taong dumating ay talagang mga Panginoon ng Pamilya Lo at ang Pamilyang Pritz na pinamumunuan ni Quentin, pati na rin ang mga master mula sa Homeng, Arwin, at Octavius. Karamihan sa mga tao ay nasa weak-water stage, ngunit marami rin ang mga taong may mababang cultivation tulad ng mga kakilala ni Justin, Mila, Soniang, at iba pa. Simple lang na ang mga taong ito ay hindi mukhang naghahanap ng away. Una at higit sa lahat, dapat nilang kilalanin na hindi sila ang magiging eksklusibong kalaban ni Justin. Pangalawa, dahil ang kanilang mga katawan ay puno ng bakas ng mga labanan, mga sirang damit, magulo ang buhok, at maraming mga mantsa ng dugo na hindi pa natutuyo, maraming mga masters ng weak-water stage ang nasugatan pa rin. Anong problema ninyong lahat? Lumapag si Justin sa dalampasigan na may mabigat na puso at hinarap niya ang grupo ng mga tao at nagtanong. Ang mga mata ni Quentin ay pula, ang kanyang ekspresyon ay malamig na may bakas ng kawalan ng pag-asa, at ang kanyang boses ay bahagyang namamaos, tapos na, tapos na. Tapos na. 1624. Ano? Natarante si Justin, at sinabi ng may seryosong tono, maging malinaw, ano ang nangyayari sa inyo? Mila, na hindi na nakayanan, ay napaluha at yamakap sa kanyang sarili sa mga bisig ni Justin na nagsasabing, Justin. Nakontrol na ng mga Diyos ang illusion realm. Ang aking lolo ay pinaslang ng mga Diyos upang mapahaba ang panahon. Wala na tayo ngayon. Sob. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Justin dahil hindi siya makapag-react sa oras na kuha ng mga Diyos. Ang illusion realm. Dapat ay si Pancho ang lolo ni Mila. Ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa kay Quentin ngunit siya ay napatay. Tila natalo ng mga Diyos ang mga cultivator sa illusion realm sa isang mabagsik na paraan. Oo naman, ang lakas ng mga Diyos ay hindi na mapaglabanan. Dahil sa pagkabigla na ito, nakalimutan ni Justin na nasa harap pa rin siya ng lahat ng babae. Dahil sa pagiging intimate ni Mila, napasimangot ang mga babae saan lumitaw ang babaeng ito. Nang magkamalay si Justin, mabilis niyang hinayla si Mila palayo, ngunit wala siyang masabi na malupit sa kawawang babaeng ito, huwag kang umiyak sa ngayon. Iyon ay sinabi, si Justin ay naglakad patungo sa Soniang, kung saan naroroon ang tatlong magkapatid na yan, sina Felix at Felicity. Gayunpaman, sa oras na ito, ang tatlong magkakapatid ng pamilya yan ay nawala lahat at maging si Soniang ay mukhang malungkot nang makita si Justin, tumango lang siya. Young Master Yang. Sinabi ni Justin na may pag-aalala, Lola yan, ano ang nangyari, at sinong mga Diyos ang umatake sa illusion realm. Bumantong hininga si Soniang at ibinuka ang kanyang mga labi para magsabi ng isang bagay, ngunit isang buko lang nabuo sa kanyang lalamunan at ang kanyang mga luha ay bumagsak na parang mga butil na nabasag. Justin, huwag mong pilitin si Yula, sabi ni Octavius, isa sa apat na elder, si Elder Wilmar ay nahulog sa labanan kanina at ang tatlong magkakapatid ay nahihirapan ngayon. Natigilan si Justin, patay na rin si Wilmar. At muli, naninindigan ito na siya ay matatalo dahil sa kanyang matigas ang ulo. At saka, kahit si Pancho ay hindi makaligtas, halatang walang mas maganda kay Wilmar. Sayang naman at parang sobrang lungkot ni Soniang. Kahit na may hadlang sa pagitan nila ng kanyang ama, ang pagkamatay nito ay nakapipinsala pa rin sa kanya. Huminga ng malalim si Quentin at taimtim na sinabi, si Master Aljun, at ang ikatlong miyembro ng pamilyang Nigel na nawala, si Rosie, at isa na nagbihis bilang isang kanluranin, ay dapat ding isa sa mga Diyos, tatlo sa kanila. Master Aljun? Hindi makapaniwalang sinabi ni Justin, isa sa apat na elder ng Homeng. Batay sa pagkaunawa ni Justin kay Homeng, alam lang niya na si Master Aljun ay bihirang lumahok sa Homeng. Pinamunuan niya ang mga cultivator ng Buddhist sect sa Homeng, ngunit mahabagin, ito ang pagsusuri sa kanya ng mga tao sa illusion realm. Siya, isa sa mga Diyos. At ang pangatlong anak ng pamilyang Nigel na hindi pa nakamaskara, si Rosie, isa sa nangungunang 10 master ng illusion realm, ay isa ring Diyos. Wala akong ideya na si Aljun, ang monghe, ay isa talaga sa mga Diyos. Batay sa kanyang mga pamamaraan, tiyak na siya ang maalamat na Diyos ng apoy.
Wala akong ideya tungkol sa Rosie na yon o sa talagang matulin na bastard na yon. Naikayam ni Arwin ang kanyang mga kamao. Maaaring ipagpalagay ni Justin na ang napakabilis na lalaki ay si Hermes na nakasuot ng lumilipad na sapatos at ang posibilidad na si Nigel ay si Athena ay napakalayo. Malamang na siya si Hera na hindi pa niya nakikilala. Sumimangot si Justin, ano ang iniisip ng mga lalaking ito, inilalagay ba talaga nila ang mga tao sa isang patay na sulok? Nakontrol na nila ang buong mundo, kailangan pa bang talunin sa impyerno ang mga magsasaka ng Zenica? At muli, hindi sasabihin ni Justin ang kanyang mga iniisip. Si Quentin at ang iba pang nasa harap niya ay hindi niya mga kaibigan at dapat na sila ay magpasalamat na hindi niya sila pinatay. Narinig ko na ang nangyari sa iyo pero hindi ko pa rin alam ano ang layunin ng pagpunta mo rito. Sabi ni Justin na may nakaka-relax na ngiti. Hindi maganda ang hitsura ng mga tao mula sa Illusion Realm. Tila natusok ang protection sa kanilang mga puso at nakita ni Justin ang kanilang pinakaayaw, walang magawa at malungkot na pagpapahalaga sa sarili. Naaalala ko na noong una, may mga taong nagtangka na patayin tayo sa pamamagitan ng hindi etikal na paraan. Natural na karma na ang sarili nilang pugad ay kinuha na, ngunit ngayon ay dumating ka upang maghanap ng aming kanlungan. Hindi mo ba naisip na ikaw ay medyo walang kahihiyan? Si Karina ay palaging walang pakialam at nanunuya sa gilid. Nadama ng nakatatandang kapatid na babae na si Karen na sa ganoong oras, ang mga personal na karaingan ay dapat ipaalam. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pangunahing kaganapan na nababahala sa buong sangkatauhan. Bahagya niyang hinayla pabalik si Karina upang hindi siya makagambala at maapektuhan ang paghatol ni Justin. Tumanggi si Karina, humiwalay sa kamay ng kanyang nakatatandang kapatid at sinabing walang gana, "Ate, bakit mo ako hinihila? Mali ba ako?" Nag-iinarte sila na parang walang nangyari noon at natural lang na pumunta sila dito para sa milong. Naiinis ako. Karina. Saway ni Karen sa mahinang boses at tumingin sa mga tao sa Illusion Realm nang humihingi ng tawad, naramdaman niya na bagaman karamihan sa mga taong ito ay may galit kay Justin, hindi niya sila mahuhusgahan sa parehong paraan. Nang marinig ang mga salitang ito, sina Octavius, Arwin, at ang iba pa ay nagdilim ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ng ahas na huwag magsalita. Daan-daang taon na silang humawak ng matataas na posisyon at masasabing tinatanaw nila ang mundo. Ngunit ngayon, sa pag-usbong ng mga Diyos at mga henyo mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, dumating sa punto na iniwan nila ang Xuanshan Island sa kahihiyan at kinailangan nilang maghanap ng isang 20 anyos na batang lalaki para masilungan, hindi pa banggitin. Nagkaroon sila ng sama ng loob sa kanya. Bumauntong hininga si Sonny Ang sa sandaling ito, naglakad sa harap ni Justin at ngumiti ng mapait, "Young Master Gibson, tama si Miss Kai, kahit na ang tatay ko lang ang nakilahok sa nakaraan, kami ay mula sa iisang pamilya. Ang mga tao dito ay walang karapatang humingi ng tulong sa iyo." Hindi nagustuhan ni Justin na makita ang grupo ng mga lalaki ni Quentin, ngunit hindi niya sinasadyang puntiryahin si Sonny Ang, nakangiting paliwanag niya, "Lola yan, huwag kang maging magalang. Ipagwawalang bahala ko ang presensya ng iba maliban sa iyo. Malaki ang naitulong mo sa akin upang makarating ako rito ngayon. Sinusunod ko pa rin ang pilosopiya at pagpapahalaga sa lahat." Pagitan. Ang mga mata ni Sonny Ang ay napuno ng luha at tumango siya na may kasiyahang ngiti, "Salamat, Young Master Gibson, sa iyong pagpapahalaga." Sa iyong mga salita, masisiyahan si Sonny Ang. Ngunit, Young Master Gibson, kahit sinong senior na naroroon ngayon ay mas mahalaga kaysa sa akin. Ang Illusion Realm ay nasira na at ang huling apoy ng mga magsasaka ng tao. Ang sigla na naman ito, kaya. Bago pa matapos magsalita si Sonny Ang, itinaas ni Justin ang kanyang kamay para pigilan siya at sinabing, "Lola yan, bagamat iginagalang kita, may mga bagay na hindi ko kayang labagin ang sarili kong mga prinsipyo. Ang birtud ay gumaganti ng birtud, naghihiganti na may paghihiganti, at hinding-hindi ako gagawa ng mga katangahang bagay tulad ng pagganti ng kabutihan sa mga taong ito sa akin, at karamihan sa mga taong ito ay wala akong karapat-dapat. Wala akong planong pumatay sa harap ng aking anak na babae, at hindi ko nais na damumin ng kanilang maruming dugo ang aking bahay, ngunit hindi rin sila malugod na manatili sa isla. Bukod pa rito, kung ang ibang mga Diyos ay darating at isipin na ako ay nasa kanilang panig, hindi ba't iyon ay magdudulot sa akin ng walang kabuluhang kaguluhan, ngunit sa palagay ko ay hindi ko kayang talunin ang kanyang pamilya.
Gustong manghimok ni Sony ang, ngunit si Felicity, na nasa likuran, ay humakbang pasulong at nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatitig sa kanya, sinabi niya, kalimutan mo na ito. Third sister, nilinaw ng batang ito na natatakot siya at gustong itago ang kanyang ulo sa isla na parang pagong na nagtatago sa kabibi nito. Kahit paano mo ipaliwanag sa kanya, nagkukunwaring nalilito siya. At saka, baka kasama niya ang mga Diyos. Baka hindi kasing galing ng iba ang kakayahan natin, pero at least, kailangan nating magkaroon ng lakas ng loob. Oo. Dapat matuwa si Elder yan na magkaroon ng ganitong mga anak kung alam niya ang tungkol dito. Sinabi ni Octavius sa seryosong boses, nandito na tayo, talagang wala tayong magagawa, ngunit hindi dahil sa Kim tayo sa buhay at takot sa kamatayan. Ngayon ang mga Zen Icon cultivators at ang mga tao ay nasa linya na, maaari tayong pumunta sa North Pole at makipaglaban hanggang kamatayan kasama ang mga Diyos, at least wala tayong kahihiyan sa ating mga puso. Matapos ma-stimulate ang mga master sa Illusion Realm ay mayabang sa kanilang mga buto. Lahat sila ay tumugon ng malakas na may desperadong apoy sa kanilang mga mata. Gayunpaman, si Quentin at Arwin, na medyo kalmado, ay tahimik pa rin. Alam nila na ang pagpunta sa North Pole ay mamatay at iyon ay walang kabuluhan. Hindi pinansin ni Justin ang mga agresibong taktika ni Felicity. Sa mga taong ito, ang buhay at kamatayan lamang ni Sony Ang at Mila ang inaalala niya at ang iba ay maaaring mamatay lamang kung gusto nila. Sa sandaling ito, sa ibabaw ng dagat sa silangan, isang magsasaka na ang kanyang mga paa ay nasa isang asul na liwanag na higanteng espada na nangunguna sa isang malaking bilang ng mga magsasaka na may iba't ibang antas ng paglilinang, muling sumugod, at si Servius ang nawala noon. 1625. Nakita ni Justin sa isang sulyap na si Servius ay napromote sa kaharian ng Tai Ching. Bagamat hindi niya alam kung kailan ito nangyari, hindi pa nagtagal mula nang huli niya itong makita. Ang taong ito ay talagang isang henyo. Ang lakas ng pakikipaglaban ng sword cultivator ay higit na nakahihigit sa ibang mga cultivator, kaya kahit si Servius sa unang yugto ng Tai Ching ay maaaring hindi mas mahina kaysa kay Quentin. Servius, saan ka nagpunta kanina? Alam mo bang nasa panganib ang clan? Galit na tanong ng isang senior elder ng pamilya Fritz. Ang pamilyang Moon ay isang basal na pamilya ng pamilyang Fritz, ngunit nawala si Servius sa pinakamahalagang sandali para sa pamilyang Fritz na naging sanhi ng labis na pagkadismaya ng pamilya Fritz. Si Servius ay malamig na tumingin sa paligid na parang isang malamig na espada ang tumusok sa mga mata ng matanda na nagpang-inig sa kanya. HMPH, wala pa akong oras para tanungin kayo. Nakahanap lang ako ng liblib na lugar at nakaligtas sa 9 Heavenly Lightning Tribulation Passing Stage. Bakit mahigit 100 miyembro ng Moon family namin ang namatay nang bumalik ako sa Illusion Realm? Sinabi ng elder na iyon ng walang sapat na pagtitiwala, ano ang pinagsasabi mo? Ang pamilya mo lang ba ng Moon ang nagdusa? Ang buong Illusion Realm ay pinatay ng 3 Diyos at ang 3 angkan ay dumanas ng mabibigat na casualty. Sa tingin mo ba ang iba sa atin ay hindi naduraj ang puso? Ngumisi si Servius, talagang hindi inaasahan ang mga nasawi. Sarili ninyong buhay lang ang inaalala ninyo at napakaraming cultivator na mababa ang kultibasyon sa likuran ko na naiwan sa Illusion Realm. Buti na lang, pinagtagpo ko sila sa daan at may nagsabi sa akin na maaari kayong tumakas dito, kung hindi, akala ko patay na kayong lahat. Dahil doon, hindi pinansin ni Servius ang grupo ng pamilya Fritz at mga elder ng Illusion Realm na may baluktot na balbas at tinitigan niya si Justin. Sa huli, napangiti si Servius habang nakaramdam siya ng kalokohan. Ikaw bastard, sinusubukan mo bang asarin ako? Akala ko kapag natapos na ang aking pag-atres, dapat ay kaya kong lumaban sa iyo, ngunit ngayon ang iyong lakas. Tila lampas na sa antas na maaari kong mabot. Hindi naiinis si Justin sa mayabang na magsasaka ng espada na ito, at bahagyang ngumiti, gusto mo rin bang magkubli sa akin? Inalis ni Servius ang lumilipad na espada at sinabing, wala akong sama ng loob sa iyo, at hindi sa gusto kong sumilong dito, nagkataon lang na wala akong ibang mapupuntahan. Kung ayaw mong manatili ako, aalis ako. Saglit na nag-isip si Justin tungkol sa kung dapat ba niyang hayaan ang mga magsasaka na ito na manatili. Pagkatapos ng lahat, wala siyang sama ng loob sa ilang tao, ngunit sa sandaling ito, biglang bumulala si Karen sa kanyang likuran. Master, bakit ka nandito?
Dama po ang tingin ni Karen sa isang kaakit-akit at magandang babae na nakasuot ng pulang damit na may almond na mata at peach cheeks, bukod pa sa isang payat na pigira, ito ay si Lourdes. Noon lang napagtanto ni Justin na si Lourdes ay nasa maagang yugto ng soul forming at tila kakapasok lang niya sa illusion realm bago siya sinalubong ni Sir VS. Tila hindi narinig ni Lourdes ang tawag ni Karen. Ang mga mata ng babae ay mahigpit na nakatutok kay Quentin sa harap ng karamihan na para bang may nakita siyang bagay na nagpanik at nasasabik sa kanya. Hingal na hingal siya at malapit ng maiyak. Sa oras na ito, lumingon din si Quentin sa paligid ng hindi sinasadya, ngunit sa sandaling makita niya si Lourdes, ang kanyang kalmadong ekspresyon ay nagpakita ng bakas ng pagkagulat. Wang! Salmang! Is that really you? Napaiyak si Lourdes sa hindi makapaniwala. Parehong nagulat sina Justin at Karen. Hindi masyadong masama si Justin gaya ng nahulaan niya kanina, ngunit labis na nabigla si Karen. Naikayam ng mahigpit ni Quentin ang kanyang mga kamao at si Mila na nasa tabi niya ay tumingin sa kanyang ama at sa kakaibang babaeng ito nang may hindi pagkakaintindihan. Ang kapaligiran sa eksena ay medyo naging kakaiba at napagtanto nilang lahat na si Quentin ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakasalubong sa magandang babaeng ito sa maagang yugto ng soul forming. Sa wakas ay humakbang pasulong si Lourdes, mabilis na tumakbo papunta kay Quentin, tinitigan ang mukha nito at bumulong sa sarili, hindi ako magkakamali. Ikaw ito. Magbago man ang hitsura mo, ngunit ang iyong mga mata, ang iyong ugali, hindi ko ito malilimutan. Salmang. Sagutin mo ako. Ikaw walang awa na sinungaling, kausapin mo ako. Lumitaw ang isang eksena na ikinagulat ng lahat at hinawakan ni Lourdes ang kwelyo ng damit ni Quentin, nanginginig, sumisigaw at tumulo ang mga luha mula sa kanyang puso. Naaalala pa rin ang ilan sa mga matatanda sa pamilyang Lo. Tila lumabas si Quentin upang sumailalim sa sekular na karanasan, ginamit nga niya ang Salmang bilang kanyang pangalan. Maaaring ang babaeng ito ay maraming tao ang malamang na may nahulaan at sinulyapan sina Lourdes at Mila bilang paghahambing. Hoy, babae! Anong ginagawa mo? Bawal mong hawakan ng tatay ko. Si Mila, na nasa gilid, ay nag-react at biglang gustong kaladkarin si Lourdes palayo sa kawalan ng kasiyahan. Ngunit nabigla si Lourdes nang marinig niya ang kanyang mga salita, mabilis na hinawakan ang mga balikat ni Mila at tuwang-tuwa siyang tumingin sa dalaga. Ikaw! Anak, ngayon mo lang siya tinawag. Anak ka ba niya? Anong pangalan mo? Ilang taon ka na ngayong taon? Nagtanong si Lourdes ng mahabang listahan ng mga tanong. Naisip ni Mila na ang babaeng ito ay baliw at tumingin sa kanyang ama ng walang laman, ngunit natagpuan na ang mga mata ng kanyang ama ay namumula. Ama! Ano ito? Sa wakas ay napagtanto ni Mila na may mali. Si Justin, na nanunood ng hindi nagsasalita, ay humakbang pasulong sa oras na ito at sinabing may emosyon, Quentin, hindi mo ba siya kikilalanin? Ano man ang mangyari, siya ang biolohikal na ina ni Miss Lo. Sabay-sabay na napalingon ang lahat kay Justin at tila nagulat kung paano nalaman ni Justin ang tungkol dito. Hindi sigurado si Justin kung bakit napilitan siyang sabihin yon. Marahil ay naisip niyang sulit na malaman ng dalaga na ito ang kanyang ina dahil naalala niya ang sinabi sa kanya ni Mila tungkol sa kanyang karanasan sa buhay. Quentin, tinatago mo pa ba ito? Kinuha mo kay Miss Lo ang Pear Flower Jade Pendant pero binigyan mo siya ng Jade Pendant na inukit ng USA at binigyan siya ng palayaw na ilay. Tila tinawag mo rin ang ina ni Miss Lo na ilay, di ba? Hindi ba ito nagpapakita na hindi mo kailanman nakalimutan kung paanong may pagdududa sa kanya si Master Tang? Pear Flower Jade Pendant sa huli, naging makabuluhan ang lahat pagkatapos sabihin sa akin ni Miss Lo ang tungkol sa kanyang mga karanasan. Tuwang-tuwa si Lourdes sa pahayag na ito. Naniniwala siyang hindi magbubuga ng katarantaduhan si Justin dahil ang taong nasa harap niya ay sarili niyang anak. Sandaling natulala si Quentin. Ang mga biswal ng mga araw at gabi noong mga nakaraang taon ay nag-flash sa kanyang isipan, ang mga nakaraang kagalakan at kalungkutan, ang mga tagumpay at kabiguan ng pamilya at kapangyarihan, at ang katotohanan na siya ay gumagala sa gitna ng kawalan. Sa pagtingin sa tanawin sa harap ng mag-ina na muling nagkita, naisip niya na maraming bagay ang katawa-tawa at nakaramdam siya ng kaginhawaan. Natawa si Quentin sa sarili, nagunat ng kamay, at inilagay ito sa likod ni Lourdes, lure. I'm sorry, nagkasala ako sa'yo.
Niyakap ng mahigpit ni Lourdes si Mila, hindi niya alam kung narinig niya ito o hindi, pero patuloy lang siya sa pag-iyak at hindi na napigilan. Si Mila ay natigilan ng ganito, bumubulong ng ilang hindi malinaw na mga salita na para bang mahirap tiisin ang napakaraming pagbabago ng sabay-sabay at mahirap tanggapin ang biglaang pagpapakita ng kanyang biolohikal na ina. Ang grupo ng mga tao mula sa Illusion Realm ay bumaantong hininga ng may damdamin, walang sino man ang umaasa na si Quentin ay magkakaroon ng ganoon kainit na bahagi. Ang mga babae ay likas na sobrang sensitibo. Tulad ni Karen, alam niya ang hirap ng kanyang amo, kaya hindi na niya nakayanang tumingin pa at tahimik na pinunasan ang kanyang mga luha. Marahil lang lamang sa eksena ang naging emosyonal ni Justin at hindi na niya ikinahihiya ang mga magsasaka na ito, manatili na lang sila hanggat gusto nila basta't hindi nila maapektuhan ang kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya. Mula sa bibig ng ilang matatandang homeng at servies, nalaman niya na bagamat maraming cultivator ang napinsala sa ilusyon, marami pa rin sa kanila ang nakatakas sa sakuna, ngunit ilang sandali silang nagkalat sa paligid at hindi nila alam kung saan sila nagpunta pagkatapos umalis sa Illusion Realm. Ngunit halatang hindi na sila makakabalik sa Illusion Realm, lalo na sa Xuanshan Island ng Hongmeng. Ang Diyos ng Apoy ay sadyang naging isang kilalang monghe sa Zenica sa muling pagkakatawang tao at ginawa niya ang lahat para maging Master Aljun, isa sa 4 na elder ng Xuanshan Island. Malamang ay sinusubukan niyang gumawa ng paraan para kontrahin ang 12 Divine Gods and Demons array para palayain si Zeus. Naiintindihan ni Justin at ang iba pa kung bakit palaging mahabagin si Master Aljun at bihirang kumilos. Malamang na ayaw niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas o bakas ng katotohanan na siya ay may pagka-Diyos. Sa parehong paraan, kahit na si Rosie ay may mataas na antas ng paglilinang, bihira siyang kumilos at karamihan sa kanila ay natatakot na magpakitang gilas dahil masisira nito ang kanilang plano. 1626. Malinaw na sinabi ni na Aphrodite at Apollo na kahit na si Hephaestus, ang Diyos ng Apoy, ay hindi ang pinakamakapangyarihang pangunahing Diyos, siya ang lumikha ng maraming walang kamatayang sandata. Ang kanyang walang kamatayang sandata, ang Vulcan Hammer, ay sinasabing hindi lamang nagdudulot ng mga lindol at pagsabog ng lava, ngunit higit sa lahat, maaari nitong pagsamahin ang banal na kapangyarihan sa mga immortal na sandata. Nagtataka si Justin noon saan nanggaling ang peking sinturon noon at ngayon ay malulutas na niya sa wakas ang misteryo na karamihan ay ang obra maestra ni Hephaestus. Dahil sa mga limitasyon ng mga materyales at lakas noong panahong iyon, ang tunay na walang kamatayang sandata ay hindi maitayo, ngunit hindi naging problema para sa kanya na lumikha ng isang peking armas. At nagkataon na sa pagkakataong ito ay muling nakipagbarilan si Hermes at ang Diyos ng Apoy laban sa Illusion Realm na nagpahiwatig na mayroon silang magandang relasyon sa isa't isa. Ito ay maliwanag na si Hermes ay naging isang kulay abo na balabal na lalaki at nakilahok sa kakaibang pagkilos na iyon. Para kay Rosie, na malamang na si Hera, naramdaman ni Justin na dapat ay gumawa siya ng maraming trick, ngunit sa ngayon, hindi siya sigurado kung siya ang namamahala sa lahat. Hanggang ngayon, unti-unting nauunawaan ni Justin ang mga bagay na paulit-ulit na itinatago ni Kristen at ng iba pa sa kanya. Ito ay marahil dahil, kasunod ng paghilom ng puso ni Gaia, alam nilang lahat ang tungkol sa iba't ibang mga plano ng Diyos, ngunit ayaw nilang malaman niya. Isang kasinungalingan ang magmungkahi na walang pakialam si Justin. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi maliit na issue at magiging mahirap para sa kanya na gampanan ang papel ng isang kalahating tao, kalahating Diyos, ngunit kahit na alam niya ito ngayon, gusto ba niyang pigilan sila? Sa pagdating ng isang grupo ng mga tao sa Illusion Realm at ang mga mensaheng ito ay pumapasok sa kanyang mga tainga, si Justin ay hindi maiwasang maguluhan, ang ilang mga bagay ay tila naghalo-halo sa kanyang puso na naging sanhi ng kanyang pagkataranta. Mabilis na lumipas ang 4 na araw at halos lahat ng Illusion Realm cultivator na tumigil sa isla ay nakabawi ng kanilang sigla. Ang mga taong ito ay hindi mahirap at mayroon pa ring maraming nakapagpapagaling na elixir. Walang pakialam si Justin sa kanila, gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi magyeyelo hanggang mamatay o mamatay sa gutom, imposible para sa lahat na manatili sa bahay. Siyempre, kailangan pa ring aliwin ang mga taong kamag-anak niya gaya ni Soniang at Lourdes. Since they were being well served and it wouldn't look nice if the rest got ignored. Sa makatuwid, nagayos pa rin si Justin ng ilang tirahan para sa magkakapatid na pamilya yan. Quentin, Mila, at iba pa.
Ginawa ni Justin ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ang pakikipag-ugnayan kay Mila. Baka magalit si Marian, ngunit tila wala sa mood si Mila na abalahin si Justin dahil ang batang babae ay nabigla sa nakita ng kanyang biolohikal na ina na si Lourdes nitong mga araw na ito. Si Quentin at Servius ang tanging dalawang natitirang tao sa Illusion Realm na kung saan ang cultivation base ay nanaig sa iba. Matapos hintayin na gumaling ang lahat, tumawag sila ng grupo ng mga masters mula sa Illusion Realm upang pag-usapan ang usapin ng pagbabalik sa kanilang lupain. Si Justin ay hindi katulad ng mga master ng Illusion Realm. Naiintindihan nila na imposibleng maging kaibigan ng mga Diyos at hindi rin sila pababayaan ng mga Diyos. Hindi sila nagpunta dito para guluhin sila pansamantala, marahil dahil abala sila sa pagpapanumbalik ng kanilang lakas at pagpapakawala kay Zeus sa mahusay na porma sayon. Bagamat nauuna na sa kanila ang kapangyarihan ng mga Diyos, naunawaan ng mga magsasaka na kapag napalaya na si Zeus, sila ay lubusang matatalo. Upang maging ligtas, sa wakas ay napagpasyahan na si Servius, na pinakamabilis, ay pumunta sa rehiyon ng Xuanshan Island upang tingnan kung may ginagawa ang mga Diyos. Bagamat ang 12 Divine Gods and Demons Array ay ang obra maestra ng mga sinaunang immortal, dapat itong hindi masira, ngunit ang lakas ng mga Diyos ay nalampasan ang antas noong una silang dumating sa Earth 20,000 taon na ang nakakaraan. Dagdag pa, ang Diyos ng apoy at ang Diyosa ng langit na nagkukubli sa daan-daang taon na nauunawaan ang sibilisasyon ng mga Zen Icon Cultivator, ay malaon o huli ay mahahanap ang susi sa isang pambihirang tagumpay. Walang kamalay-malay, lumipas ang isa pang 3 araw at si Servius na bumalik sa Illusion Realm ay bumalik din na may dalang bagong impormasyon. Talagang kinuha ng mga Diyos ang isla ng Xuanshan at naitatag ang isang saradong domain na may hindi pa nagagawang makapangyarihang batas sa kalawakan. Hindi nang ahas na lumapit si Servius, gaano man siya kaarogante, ayaw niyang mamatay. Hindi malaman ng partikular na panloob na sitwasyon na pagmasdan lamang niya mula sa paligid na ang Divine Gods and Demons Array ay kakaibang hindi matatag. Parang ang gitna ng sapot ng gagamba ay nagsimulang manginig at pinangunahan ng buong sapot upang manginig. Matapos itong pag-usapan ng mga cultivator na kinakabahan, sa wakas ay nagpasya sila, iniisip na hindi nila ito maaaring balewalain at nagplano na ang lahat ng mga cultivator sa itaas ng Ming Water Stage ay babalik sa Illusion Realm bukas. Sa hating gabi, nakikipag-chat pa rin si Justin sa ilang babae ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalaman na talagang hinanap siya ni Quentin. Si Quentin ay hindi pumasok sa kastilyo, ngunit nakatayo sa bangin sa labas, nakatingin sa buwan sa himpapawid, tahimik na naghihintay sa paglabas ni Justin. Sa nakalipas na ilang araw, muling nagkita ang matandang magkasintahan na sina Quentin at Lourdes. Hindi alam ni Justin kung pamusta sila, ngunit dahil si Mila bilang kanilang anak, hindi ito magiging awkward para sa kanila. Kung tutuusin, lahat sila ay naranasan na ang mga vicissitudes at ups and downs, ang mga bagay na tulad ng lalaki at babae na nagsisigawan at naghihinanakit sa isa't isa ay hindi mangyayari. Dahan-daang naglakad si Justin papunta sa bangin at tumabi kay Quentin. Kung titingnan ito mula sa gilid, talagang mayroong maraming puting templo si Quentin. Parang ilang araw lang, mas matanda na siya. Anong hinahanap mo? Napakalmado ng tono ni Justin at wala siyang gaanong galit sa lalaking ito. Matagal na natahimik si Quentin, biglang tumalikod, lumipat patungo kay Justin at mapagpakumbaba na ibinaba ang kanyang ulo. Nagulat si Justin. Ano ito? Bakit siya nakayuko? Alam ko, ako, si Quentin, ay walang karapatang sabihin yon, ngunit maaari lang akong magmakaawa na mangako ka sa akin ng isang bagay. Hindi napigilan ni Justin na mapangiti upang labanan ng mga Diyos kasama mo. Hindi ko ba nilinaw na ako? Hindi. Tumayo si Quentin at umiling, hindi ko inaasahan na darating ka at lalabanan mo ang napakalakas na kalaban para sa amin na naging kaaway mo. Ang mga Diyos ngayon ay lampas na sa aming imahinasyon. Kung ganoon, ano ang gusto mo sa akin? Nagtataka si Justin. Lure. At Mila. Bahagyang nanginginig ang mukha ni Quentin, pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kung may mangyari sa akin, mangyaring alagaan sila sa hinaharap. Natigilan si Justin, bakit parang namamatay na tiwala ito? Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay talagang tuso at rebelding law family patriarch. Mukhang nakapaghanda ka na at wala kang balak bumalik kapag pumunta ka sa Illusion Realm bukas. Nakangiting sabi ni Justin.
Huminga ng malalim si Quentin at bumaantong hininga, dapat alam mo ng mas mabuti, di ba? May pagka-Diyos ka at dapat mong malaman kung gaano kalakas ang nakuha ng mga Diyos. Pupunta tayo sa isla ng Xuanshan upang pigilan ang mga Diyos na palayain si Zeus, ngunit sa madaling salita, lumalaban lang tayo para sa kapakanan ng mga prinsipyo at hindi natin kailangang isakripisyo ang ating kapalaran kahit ano paman. Then why are you all still going? At least for people like you can still hide for a little longer. Di ba ngayon lang kayo nagkabalikan ng dati mong manliligaw? Medyo pabiro na sabi ni Justin. Si Quentin ay mukhang mataimtim at sinabi ang bawat salita, hindi, Ilay, siya ang asawa ko, tama ka dati, hindi ko siya nakakalimutan. Natahimik si Justin, si Quentin ay tila hindi pamilyar sa kanya ngayon. Alam kong may nararamdaman si Mila para sa iyo, ngunit hindi ganoon ang nararamdaman mo. Ngunit, naniniwala akong nananatili siyang isang espesyal na lugar sa iyong puso dahil nagawa mong manatili sa kanya sa buong pakikipagsapalaran sa Eye of the Sky Demon. Ayokong makasama ang anak ko sa isang tulad mo bilang isang ama. Nag-aalala ako na mapalapit siya sa iyo kung hihilingin ko sa kanya na bumalik ng maaga sa Shell Lucian na isang batang karapat-dapat sa Shell Lucian. Mahalin mo siya nang walang pasubali. Pero wala akong choice kundi paniwalaan ka. Pagkatapos magsalita ni Quentin, yumuko siya at muling tumango. May gustong sabihin si Justin, ngunit nang ang mga salita ay dumaikit sa gilid ng kanyang mga labi. Bilang isang lalaking maraming utang sa pag-ibig, kaya niyang tumanggi, ngunit bilang isang ama, tila mahirap para sa kanya na tanggihan ang gayong pagtitiwala. Nang tumalikod na si Quentin at aalis na sana, pinigilan siya ni Justin na sumigaw, bakit? Tumingin si Justin kay Quentin na may nakakapasong mga mata, bakit mo gustong iwan ang iyong asawa at anak na babae kung alam mong mamamatay ka? Alam mo na maaari mong piliin na huwag pumunta, kahit na gusto ng mga Diyos na patayin ang mga magsasaka, maaari mong subukang umiwas. Oh, alang-alang kay Master Dawson manatili sa akin at masisilungan. Hinarap ni Quentin si Justin nang nakatalikod at ngumiti. Pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses, kung sasabihin ko, ito ay dahil sa makamundong kasabihan, ang pagbangon at pagbagsak ng mundo ay responsibilidad ng individual, naniniwala ka ba dito? Sumimangot si Justin, ngunit hindi ka isang individual na namumuno, ang lahat ng mga cultivator sa itaas ng Weakwater Stage sa isla ay hindi. Lumingon si Quentin, at tila may nagliliyab na apoy sa kanyang mga mata, at ngumiti siya. Talagang mali ka. Lahat ng tao sa mundo ay isang karaniwang tao, ay isang individual, at hindi mababago ng ating paglilinang at kaharian ang ating pinagmulan. Siguro, bata ka pa. Marahil, nasa ibang bansa ka na sa lahat ng mga taon na ito. Marahil, ikaw ang may kabanalan. Maaaring hindi mo napagtanto na ang mga magsasaka sa Zen Icon Illusion Realm at ngayon ay may kapangyarihan at hindi gaanong makapangyarihan. Ang kaaway ng ating Illusion Realm, ang mga magsasaka, ang kaaway ng mga inapo ng Zenica ay katulad ng isang malaking pamilya kung saan ang mga miyembro ay karaniwang naglalaban-laban, ngunit kapag ang mga tao mula sa ibang mga pamilya ay dumating upang sumalakay, gaano man karaming mga salungatan at digmaan ang mayroon, sila ay isa sa isang tabi upang labanan ang mga nanghihimasok sapagkat tayo ay may ugat pa rin sa kailaliman ng lupain ng Zenek. Kung nais ng mga Diyos na wasakin ang ating tinubuang lupa at bunutin tayo, dapat nating gamitin ang ating dugo upang pakainin ang lupang nagpalaki sa atin. Si Quentin ay hindi masyadong madamdamin o solemne habang sinasabi niya ang mga pahayag na ito. Sa halip, nagsasalita siya sa napakatapat na tono, ngunit ang mga salitang ito ay nagpabagal sa puso ni Justin. Ang lalaki sa kanyang harapan ay tila nawala ang lahat ng kanyang halo at siya ay nagpapabeya sa kanyang paglilinang at ang mga pagtaas at pagbaba ng nakaraan. Siya ay hindi hihigit sa isang ordinaryong tao sa panahon ng digmaan, isang taong naghanda upang maglakbay sa larangan ng digmaan para sa kapakanan ng pamilya, pagmamahal, at katapatan. Hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit hindi siya maaaring matakot sa hindi maiiwasang kapalaran. Marahil, ito ang unang hitsura ng mga tao. Hindi maiwasan ni Justin na mag-isip. Hanggang sa umalis si Quentin sa bangin, si Justin ay tahimik na nakatayo doon na mag-isa. Sa pagtingin sa mga bituin sa kalangitan, naramdaman ni Justin ang malamig na hangin sa buong gabi at walang sino man ang nakagambala sa kanya. Sa madaling araw ng susunod na araw, ang lahat ng mga magsasaka sa itaas ng Mingwater Stage sa Illusion Realm ay handa nang umalis at bumalik sa Homeng Xuanshan Island.
Ang mga eksena ng Palom ay natural na hindi maiiwasan. Nagpaalam sina Sonny Ang at Felicity sa kanilang nakatatandang kapatid na si Felix na may luha sa kanilang mga mata, habang sina Lourdes at Mila ay nakaharap kay Quentin, walang tigil na umiiyak. Noong una, gusto ni Mila na magmadali at kalad ka rin si Justin, nakikiusap kay Justin na kumilos, ngunit si Quentin ay nagtama ng bakas ng truyuan sa kanyang nahihilo na acupoint at siya ay nahimete. Hindi umimik si Justin, tahimik na pinanood ang lahat ng ito hanggang sa nakita niya ang halos 100 magsasaka na umalis. Sa oras na ito, sa silangang dagat at kalangitan, ang madilim na ulap ay nagngangalit at ang malamig na hangin ay umaalingaw-ngaw. 1627. Forgotten Realms ay bumalik sa kapayapaan o sa halip, kaila hilakbot na katahimikan. Daan-daang mga magsasaka ng mababang base ng pagtatanim ang nagtipon sa lupain, lahat ay puno ng pag-aalala at kalungkutan. Naging sanhi yun upang ang buong lugar ay nababalot ng madilim na ulap. Nakatayo sa dalampasigan, iniyuko ni Justin ang kanyang ulo. Namumungay ang mga mata niya, parang may iniisip. Binasa ng malamig na tubig dagat ang kanyang sapatos at binti ng kanyang pantalon, ngunit hindi niya ito namalayan. Hindi niya alam, tahimik na naglakad si Rose papunta sa kanya at hinayla ang kamay niya. "What are you thinking about? You seem so focused," she asked while smiling. Dahan-dahang itinaas ni Justin ang kanyang ulo at nagtanong sa humihingal na boses, "Darling, do you think I did the right thing?" Natigilan si Rose saglit. Dahil mas matagal niya itong kilala kaysa sa ibang mga babae, malinaw sa kanya kung ano ang tinutukoy nito. Pagkaraan ng ilang oras na pag-isipan, sinabi niya, "Kung seryoso ka sa paggawa ng desisyon, hindi ka kailanman humihingi ng opinyon sa amin. Bakit mo ako tinanong sa pagkakataong ito?" Isang mapang uyam ng ngiti ang ibinigay ni Justin. "Oo, ang hemang at hoang ay hindi ko estilo, ngunit ang desisyong ito ay nakakaapekto sa iyo at sa iba pa. Kaya naman, problemado ako." Humalakhak si Rose. "How about this, hubby? Why don't I ask you a few questions?" "Sige. Okay. Natatakot ka ba sa mga Diyos? Kasama si Athena?" "Hindi." Umiling si Justin. "Maaari akong maging tapat sa iyo. Hindi ako makakaligtas hanggang ngayon kung wala akong ilang trump card sa aking manggas. Kahit na hindi ako manalo laban sa kanila, mahirap para sa akin na matalo. Kung hindi ka pupunta, pagsisisihan mo ba ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay?" "Pasensya na. Medyo nawala siya. Hindi ko alam. Paano kung pagsisihan mo? Matatanggap mo ba?" Kumunat ang noo ni Justin. "Siyempre, ayokong magsisi. Pero walang sino man ang mabubuhay ng walang pagsisisi sa kanilang buhay. Mas gugustuhin kong manatili kayong ligtas. Naniniwala ka ba talaga na makakaiwas ka rito kung hindi ka kusang sasali sa labanan sa pagitan ng mga tao at mga Diyos?" Napatulala si Justin. "Anong ibig mong sabihin?" Napabuntong hininga si Rose. "Maaari kang maging kawalang interes sa pagkondena ng ibang tao at huwag pansinin ang kanilang galit, ngunit lahat ay iba. Maliban sa iyo, lahat ng tao dito ay isang tao, kasama si Leia, ang iyong biological na anak. Sa pagkakataong ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga tao. At ikaw ang susi sa kapalaran na haharapin ng mga tao. Kahit na sino ang manalo sa digmaan, ikaw ay kapupuotan ng sino mang tao, ngunit kung hindi ka mawawala sa panig ng Diyos, ikaw ay may kasalanan." Ibinuka ni Justin ang kanyang bibig ngunit hindi makapagsalita. Sa katunayan, hindi niya isinasaalang-alang ang mga bagay sa aspetong iyon. Bagamat hindi natapos ni Rose ang kanyang paliwanag, alam niya kung ano ang kanyang nakukuha. Dahil sa kanyang kakaibang pagkakakilanlan, hindi niya maalis ang kanyang sarili sa bagay na iyon. Kahit na wala siyang pakialam sa mga Diyos at puot ng mga tao sa kanya, madadamay pa rin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Maging ito ay ang mga Diyos o mga tao, hindi niya sila mapipigilan kung magpasya silang ilabas ang kanilang galit sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Ang pinakasimpleng halimbawa ng naturang panganib ay ang paglipol sa mga Gibson sa Zenek ng sinumang random na magsasaka. Kailangan ba niyang dalhin sila sa isla at protektahan sila doon? Nang makita ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, ngumiti si Rose at hinawakan ang kanyang braso. Sa isang matatag na tono, sinabi niya, "Huwag kang mag-alala. Kahit anong desisyon mo, hindi ka namin masisisi at hindi ka namin pakialam kung tama o mali ang pinili mo. Kung tutuusin,
Hindi mo na kailangang magdesisyon kung paano bumaba ang mga bagay, tama ba ako? Hindi. Biglang umirap si Justin at nagtaas ng ulo. Ang malahok niyang mga mata ay nagliliyab sa emosyon habang ipinahayag niya, Rose, mali ka sa pagkakataong ito. Hindi ko ginusto na wala akong kontrol. Hobby, ikaw. Naramdaman ni Rose na may gumalaw sa loob ng kanyang kaluluwa at hindi makareact dito. Pakiramdam ko ay tinamaan ng hilaw na ugat ni Justin. Hindi ko matitiis ang katawa-tawang sitwasyong ito na magpatuloy. Gaano man ito kalubha, kailangan kong itigil ito kung ito ay magdadala sa aking mga tao. Walang makakapigil sa akin. Pagkatapos, hinaila siya nito sa kanyang yakap at hinalikan ng tainga bago bumulong, salamat. Sa sumunod na segundo, nawala siya sa dalampasigan at muling nagpakita sa labas ng kastilyo. Papasok si Marian sa kastilyo, hawak ang kamay ni Leia. Sila at ang iba pang mga babae ay nataranta nang huminto sila sa harapan niya. Huminga ng malalim si Justin, yumuko para yakapin ang kanyang anak at hinaplos ang pisngi nito sa pisngi nito. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi kay Marian, mahal, ako. Huwag kang maglakas loob na pumunta. Bago pa man siya makapagsalita ay sumingit na siya ng sumigaw. Malungkot ang mukha niya at mukha siyang naiinis sa mga sandaling iyon. Sa isang titig na kasing lamig ng yelo, siya ay kahawig ng Diyosa ng taglamig. Ang kanyang mukha at sigaw ay natakot sa iba, ngunit hindi nagtagal ay nahuli sila at tumingin sa kanya ng may pagtataka. Tinitigan ni Justin ang kanyang asawa na may hindi maarak na tingin sa kanyang mga mata. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang sabihin niyang, wala akong sinabi. Alam ko kung ano ang binabalak mong gawin kahit na hindi mo sabihin sa akin. Pinagbabawalan kitang sumali sa digmaan, sagot niya sa tono na walang puwang para sa negosasyon. Kumunat ang noo ni Justin. Kahit na kadalasan ay nakikinig siya sa kanyang mga babae, walang makakapigil sa kanya kung magpapasya siya. Kaya, diretso niyang sinabi, Marian, nakapagdesisyon na ako. Ingatan mo si Leia. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Nanginginig si Marian, ngunit mahirap sabihin kung ito ay dahil sa galit o mga hinaing. Bigla siyang humakbang pasulong at hinawakan ng palso nito. Huwag kang pumunta, pakiusap. Manatili ka para sa kapakanan ko at sa anak natin. Pakiusap niya na nakayuko. Parang hindi siya nangahas na salubungin ang tingin nito. Inosenteng pinagmamasdan sila ni Leia habang napakagatlabi. Nang makitang malapit na silang mag-away, hindi siya naglakas loob na magsalita. Si Justin ay nagpakawala ng isang nakakapanghinayang tawa at sinabing, mayroon akong 1 onsa ng pag-aalinlangan kanina, ngunit ngayon. Sa tingin ko ay dapat na akong umalis. Kailangan kong harapin ang ilang mga bagay sa lalong madaling panahon o huli. Nanginginig ang kamay ni Marian na nakahawak sa kanyang palso at unti-unting kumalas ang pagkakahawak niya. Bumantong hininga siya at sinabing, kailangan ko nang umalis. Alagaan si Leia sa bahay. Pagkatapos, tinabig niya ang kamay niya at nawala sa labas ng kastilyo. Bumaba ang braso niya. Mula sa likuran, siya ay tila walang magawa at nawalan ng malay na para bang binitawan niya ang lahat sa halip na ang kamay ng kanyang pinakamamahal na lalaki. 1628. Sa isla ng Zuan ng ilusyonaryong dimensyon, ang maringal na arkitektura ay nawasak ng hindi mabilang na mga labanan, walang iniwan kundi mga durog na bato. Ang mga pira-pirasong gusali at ang di mabilang na dagwang katawan ng mga magsasaka ay isang hindi mabata na tanawin. Ang pag-hover sa itaas ng lahat ng kaguluhang iyon ay ang kritikal na punto ng 12 Divine Gods and Demons Array. Ito ay tila isang kamanghamanghang, hindi nakikilalang bola ng liwanag na naglalabas ng malambot na platinum na glow tulad ng isang malaking araw na daan-daang talampakan ang lapad. Sa ilalim ng walang katapusang gininto ang higanteng hanay, 3 figura ang nakatayo sa ibaba ng bola ng liwanag, tahimik na nanunood sa obra maestra ng Great Ancient Immortals. Hephaestus, sigurado ka bang gagana ito? Lumingon si Hera para tingnan ang matandang monghe sa tabi niya. Ang mabait na lalaki na nakasuot ng kasaya, Buddhist monk robe, ay si Master Aljon at si Hephaestus, ang Diyos ng apoy. Sa kanyang kamay ay isang kapansin-pansing gininto ang ridged wheel artifact na may nakasulat na malaking bilang ng mga komplikadong rune. Kung naroroon sina Baltimore at Harlot, maaaring makilala nila sila bilang inskripsyon mula sa dakilang sinaunang panahon.
Magiliw na tinitigan ni Hephaestus si Hera habang nagpapaliwanag, mahigit na 300 taon na akong nasa islang ito at nagsaliksik ako para sa mga paraan para masira ang array na ito sa loob ng ilang araw. Ang karunungan at kapangyarihang taglay nito ay mas komplikado kaysa sa una nating naisip. Napakahirap para sa atin na sirain ang array sa pamamagitan ng puwersa. Kahit na maaari nating pansamantalang buksan ng isang hiwa, ang labis na presyon sa loob ng array ay agad na magsasara ng kaguluhan. Ang pag-evacuation nagpapahina sa hayaan mong lumabas si Zeus. Hehe, Hephaestus, is it so magical? Saka bakit ka pa nakatayo dito? Udyok ni Hermes. Sumagot si Hephaestus, hindi natin ito madaliin. Naobserbahan ko ito. Ang kritikal na punto ay ang pinakamahina sa tanghali dahil sa napakatinding enerhiya ng Yang. Ito ang pinakamadali kapag ipinasok ko ang reverse Dharma Chakra sa oras na iyon. Kung hindi, malamang na masaktan tayo. Wala akong pakialam sa mga sinabi mo basta't makakalabas na si Zeus. Humph. Ayokong maging mayabang ang B*TCH na yun, naiinis na sabi ni Hera. Ngumisi si Hermes. Sabihin mo, Hera. Sa puntong ito, lahat ay naitakda na sa bato. Kahit na ang iyong matandang kasintahang si Zeus ay lumabas, hindi kanya ilalagay sa harapan ni Athena. Ang kapangyarihan ay naghahari. Walang kabuluhan kahit na nagseselos ka sa kanya. Lahat ay nasa kanyang kamay. Natalo ka na. Malamig na tinitigan siya ni Hera at may sasabihin pa sana siya nang bigla siyang sumimangot at ngumisi. Nainis ako at nagkataon may mga hanggal na tao ang naririto para manligaw ng kamatayan. Ipaubaya ko ang mga ito sa iyo dahil hindi ako kumbinyente para sa akin na makipaglaban, mataray na sabi ni Hephaestus. Nasa kritikal na punto pa rin ang kanyang atensyon kaya hindi niya masyadong inisip ang mga nasabing tao. Hihihi. Hindi ka pa rin magkakaroon ng pagkakataon. Ang mga mahihinang tao ay hindi pa sapat para sa ating dalawa. Ang mga pakpak sa kanyang sapatos ay nakabuka at siya ay nagkunwaring kadusiye sa kanyang kamay. Si Quentin ang nangunguna sa grupo ng mga magsasaka. Dumating sila sa isang iglap, ang 100 kakaibang Ming water cultivator ay nakapalibot sa 3. Hindi ko akalain na kayong mga tao ay marunong lamang manligaw sa kamatayan sa halip na tumakbo, panunuya ni Hermes. Galit na galit ang mga Zen Icon cultivator at tinawag nilang lahat ang kanilang true yuan handang lumaban hanggang kamatayan. Bumaba ang tingin ni Quentin sa mga tauhan ni Master Aljun at ang kanyang mukha ay lalong naging malungkot. Pagkatapos ay sinabi niya kay Servius at sa iba pa, ang Dharma Chakra sa kanyang kamay ay tila may nakasulat na maraming array inscriptions. Natatakot ako na ito ay isang artifact na ginamit upang sirain ang array. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Naiintindihan. Kaya kailangan muna nating ibagsak itong kalbong momhe. Aljun. You damned bastard. I can't believe you're so wicked when we've been friends for hundreds of years. Tatapusin ko ang buhay mo ngayon. Labis na kinaiinisan ng mga taga-Hongmeng si Master Aljun. Umuungal, inilabas nila ang kanilang mga artifact at sinisingil siya. Lubos na hanggal. Bago makapaglunsad ng pag-atake si Octavius at ang kanyang grupo, si Hermes ay nagpakita sa kanila sa isang iglap. Ang mga ruby na mata ng mga ahas sa kanyang kadusiyes ay kumikinang ng maliwanag. Sa isang iglap, ang mga elite ng Hongmeng ay nataranta at nagyelo sa himpapawid. Pagkatapos ay nagsimula silang tumingin sa kanilang paligid na parang may kakaibang bagay sa kanilang paligid. Hindi nagtagal, kumilos sila na parang nakita nila ang kanilang mga kaaway at nagsimulang umatake sa sarili nilang mga tao. *T. Nakulam sila sa sarili nilang mga guni-guni. Sumimangot si Quentin. Nagngangalit si True Yuan sa loob niya at naglabas siya ng 12-dosenang lilang kidlat. Ang Golden Crow True Fire ay nagliyab ng maliwanag at tinawag niya ang kanyang internal demon Divine Soldier habang tumatakbo patungo sa Hermes. Hey, bakit ka nang gugulo? Hindi pa ako nagsisimulang tumugtog. Pinaikot ni Hermes ang kanyang kadusiyes at naghagis ng panibagong guni-guni kay Quentin. Dahil naihanda ang sarili para dito, hinayaan ni Quentin ang internal demon Divine Soldier na sumabog sa kanyang harapan. Boom! Kasabay ng nakabibinging tunog, ang internal demon Divine Soldier ay bumuga ng hangin sa isang ulap ng ambon ng dugo, masiglang parang mga paputok. Kasunod nito, ang ambon ng dugo ay sama-samang namuo at nagreporma sa internal demon Divine Soldier.
Gayunpaman, ang pagsabog ang naging dahilan upang magkamalay si Octavius at ang iba pa. May takot at galit ang tingin nila kay Hermes. Noon, napagtanto nilang kinukulam sila. Hindi maaaring lokohin sila ng hallucination spell ni Hermes noong nakaraan, ngunit sa tulong ng puso ng Gaia, ang kanyang espiritual na puwersa ay nalampasan ang true yuan at cultivation ng lahat. Natural, madali niya silang dayin. TSK, TSK. Ayoko kapag may sumisira sa plano ko. Out of nowhere, lumitaw si Hermes sa likod ni Quentin na may malungkot na ekspresyon. Ang isa sa mga gininto ang ahas sa kanyang kadusyes ay nabuhay, na pamitik sa magkasawang na dila nito habang nakatutok sa ulo ni Quentin. Noon lang napagtanto ng iba na ang Hermes na nakita nila kanina ay isang aparisyon lamang. Ipinakita nito na ang kanyang mga kakayahan lamang ay nalampasan ang lahat ng mga magsasaka na naruroon. Si Quentin ay mapula ang mukha. Huli na para umiwas dahil ang bilis at galaw ng kabilang partido ay higit sa kanya. Gayunpaman, sa halip na matakot, hindi niya mapagkasundo ang kanyang sarili sa ganoong pagtatapos na natalo sa pamamagitan ng isang masamang lansihin. Sa sandaling iyon, isang purong asul na aura ng espada ang lumitaw ng wala saan. Tulad ng isang sonic wave, inipon nito ang lahat ng kapangyarihan sa isang punto at binasag ang ahas. Ang ika-27 na antas ng Sword Soul, Breaking Shadow Spike. Sa kabutihang palad, naging mapagbantay si Servius, kaya napagmasdan niya kung ano ang nangyayari sa likod ni Quentin at napatigil ang pag-atake ni Hermes sa oras. Nang makitang ang kanyang ahas ay nabasag sa mga butil ng gintong pulbos, siya ay hindi nasisiyahan. Kahit na mabilis na lumitaw muli ang ahas sa kanyang kadusyes, galit pa rin siya. Mabilis ang reaksyon mo. Ilang beses na tuloy-tuloy na kumikislap ang pigira ni Hermes at isang dosina ng kanyang mga aparisyon ang lumitaw sa hangin. Mahirap sabihin kung alin ang tunay niyang sarili. Ang espada ni Servius ay lumipad sa isang malaking bilog. Kahit saan ito magpunta, naglalabas ito ng asul na aura ng espada sa isang malaking lugar na sinira ang lahat ng mga aparisyon sa pinakamabilis na bilis. Ginamit din ng iba pang mga magsasaka ang lahat ng kanilang pinakamahusay na kakayahan upang isa-isang alisin ang mga aparisyon. Sa wakas ay lumitaw ang tunay na anyo ni Hermes. Naniniwala ka ba talaga na matatalo mo ako kung hihijitin mo ako? Ngumisi siya mula sa taas ng hangin. Ika-32 na antas, Rainbow Piercing Aura. Walang pag-aalinlangan, inihagis ni Servius ang kanyang espada. Ito ay kumikinang ng maliwanag sa pula. Pinagsama-sama niya ng husto ang aura ng espada at espiritual na enerhiya na naging dahilan upang maglabas ito ng nakakapasong init. Ang espadang iyon ay tumago sa katawan ni Hermes sa isang segundo. Isang subo ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig na para bang hindi siya makapaniwalang nabigo siyang makaiwas sa pag-atake. Ang moral ng mga magsasaka ay lubos na napabuti. Ang ilan ay pumalakpak pa ng malakas na kahinga ng maluwag na ang kanilang paglalakbay ay hindi naging walang kabuluhan. Gayunpaman, ang sumunod nilang nakita ay nagpapahina sa kanila ng loob. Biglang inangat ni Hermes ang kanyang ulo at ngumisi, ang dugo sa kanyang bibig ay biglang nawala. Paumanhin, ngunit peke rin ang dugo. 1629. Hindi makapaniwala ang mga magsasaka na sa simula pa lang ay niloloko na sila ni Hermes. Ang hindi mahahalata ng mga guni-guni ay parang isang bangungot na pumapalibot sa lahat. Mukhang nainis si Hera sa panonood sa kanila kaya napabuntong hininga siya. Sige, Mercury. Tama na ang paglalaro. Patayin silang lahat. Hehe, Hera, pero hindi pa ako tapos maglaro. Hindi nakakatuwang patayin silang lahat sa lalong madaling panahon. Humalakak si Hermes. Kung hindi mo gagawin, gagawin ko. Isang walang awa na panunuya ang naglaro sa labi ni Hera habang ipinatawag niya ang napakalaking gintong pana. Walang string sa ibabaw nito, ngunit ang overbearing aura na ipinakita nito bilang isang immortal na artifact ay hindi maitatakip. Nako! Iyan ang divine vow ng Nigel clan, Sunset. Bulalas ng isang Ruo Water Ty siyang elder. Hindi ako makapaniwala na ibinigay ng angka ng Nigel ang kayamanang ito sa isang taksil. Walang nakakaalam na siya ay isang Diyos. Napakataksil at kasamaan niya. Ang Sunset Divine Vow ay ang ginamit ni Hao Yi sa pagbaril sa mga araw. Kahit na ang kwentong iyon ay isang mito, umiral ang busog at isang walang kamatayang artifact.
Nang maipasa ito sa Nigel clan, ito ay naging isang middle rank na divine artifact dahil sa ilang hindi na mababawi na pinsala, ngunit ang kapangyarihang dala nito ay napakalaki pa rin. Ang pinakamalaking katangian ng busog ay na maaari itong mag-shoot ng walang limitasyong banal na mga arrow. Maaari din itong dagdagan ng oras sa pag-conjure ng mga arrow at baguhin ang lakas ng pag-atake nito ayon sa cultivation base ng user. Ang mga cultivator na may mas mataas na cultivation ay maaaring mag-conjure ng Sunset Divine Arrow ng mas mahabang panahon at ang lakas ng pag-atake ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa sa kanilang cultivation base. Ang epekto ay sobrang nakakatakot na maaari nitong sirain ang lahat. Ang paggamit ng artifact ng isang Zen Icon Cultivator upang patayin ang Zen Icon Cultivator ay tila isang magandang wakas. Napangiti si Hera habang iniunat ng kanyang maganda, malambot, at payat na mga kamay ang hindi nakikitang kwerdas. Kagad, isang malaking halaga ng apoy at espiritual na enerhiya ang natipon. Ang temperatura ay patuloy na tumaas na bumubuo ng isang nagliliyab na araw na nagbabantang masunog ang mga nakapalibot na espasyo. Ang galaw na iyon ay maaaring mukhang magal, ngunit nangyari ang lahat sa loob ng 1 segundo habang ang mga magsasaka ay nakaramdam ng kaba. Swoosh! Umalingaw-ngaw ang nakakabinging tunog ng isang bagay na humihiwa sa hangin, at ang fire arrow ay nakatutok sa Ruo Water Elder na nakakilala sa banal na busog. Ang elder na iyon ay sapat na ang ulo, sama ng sapat na true yuan upang maghanda para sa kanyang pagtakas sa unang lugar. Gayunpaman, sa kanyang takot, nalaman niyang hindi siya makagalaw nang sinubukan niyang gawin ito. Paano ito posible? Tandang pananong. Sigaw niya sa isip habang pinagmamasdan ng pana na tumatagos sa kanyang katawan. Sinunog ng apoy ang lahat. Halos hindi makapumiglas ang matanda bago siya napalitan ng apoy at tuluyang nawala sa mundo. Ang ibang mga magsasaka ay mapula ang mukha. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi umiwas ang matandang iyon. Ang banal na busog ay maaaring makapangyarihan, ngunit hindi nila ito kinatakutan hanggat umiiwas sila sa palaso. Gaano kalokohan? Sa tingin mo ba ang Ruo Water Stage Cultivation Base ay maaaring tumugma sa ating batas sa kalawakan? Kinagat ni Hermes ang kanyang dila habang umiiling. Natural, alam niyang pinigilan ni Hera ang elder na iyon sa pwesto ng batas sa kalawakan. Nangangahulugan iyon na si Hera ay nagpaputok lamang ng isang nakapirming target. Nakangiting sinulyapan niya ang mukhang mabangis na sina Quentin at Servies. Nandito ka ba para pangunahan ng iyong mga tauhan sa kanilang kamatayan? Sa palagay mo ba ay napakagiting mo? Ipinakikita ko sa iyo sa mababang buhay na hindi ka karapat-dapat na maglagay ng isang matigas na harapan sa harap naming mga Diyos. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, siya ay humagalpak ng tawa, ngunit ang kanyang mga galaw ng kamay ay hindi tumitigil. Walang tigil, siya ay patuloy na gumagawa ng mga banal na araw at mabilis na pinaputukan ang mga ito. Habang sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang mga tunog na nakakasira sa tainga, isa-isang sumabog ang nagliliyab na banal na mga araw sa mga mahihinang magsasaka na parang mga missile. Kahit na sila ay nasa itaas ng yugto ng Mingwater, lahat sila ay walang kalaban-laban na parang mga baboy na kakatayin, kasama na ang mga siglong gulang na matatanda ng Taishan. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon na ilagay ang kanilang harang bago pa man sila masunog ng tuluyan, at hindi rin sila makapagsisi na dumating. Ang mga ekspresyon ni na Quentin, Servies, at iba pa ay solemn. Kahit na hindi nila inaasahan na mananalo, ang pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan ay lampas sa kanilang inaasahan. Ang mga kakayahan ni Hera ay maituturing na nasa tuktok ng Shang-Ching na higit na may kakayahan kaysa sa kanilang pinakamakapangyarihang mga magsasaka. Ang ibang mga Diyos ay hindi na kailangan pang hampasin. Si Hera lamang ay sapat na upang ibagsak ang ilusyonaryong dimensyon sa lupa. Nandito ba talaga tayong lahat para ipadala ang ating sarili sa isang kamatayan? Magwawakas kaya ang ating kapalaran bilang tao? Maraming ideya ang sumagi sa kanilang isipan. Maging si Quentin, na dumanas ng maraming pagbabago sa buhay, ay hindi maiwasang maiyak sa kanilang malungkot na kinabukasan. Sa isang kisap mata, 100 cultivator na lang ang natitira, kasama sina Octavius, Lan Xiuming, at ilan na may pinakamataas na cultivation base. Gayunpaman, wala sa kanila ang nang-ahas na mag-aklas. Ang kahihiyan at kahihiyan ay hindi magagamit upang ilarawan ang kanilang mga damdamin sa sandaling iyon. Ito ay higit na kalungkutan sa kung gaano sila kaina bilang mga tao. How unfortunate that the show's ending soon. Nag-enjoy ba kayo? Hey,
I think konti lang ang tao dito. It's not enough for me to kill. Napangiti si Hera na parang sayang lang. Sa pagkakataong iyon, itinutok niya ang palaso kay Quentin. Maaari mong subukang lumaban, ngunit para sa akin, ito ay magiging katawa-tawa tulad ng isang 3 taong gulang na naglalaro, panunuya ni Hera. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, isang palaso na matagal nang na-conjured ang pinakawalan sa hangin. Whoosh! Gayunpaman, ipinikit ni Quentin ang kanyang mga mata na para bang naaalala niya ang ilang masasayang alaala. Ang isa pang dumadagundong na tunog ng pagsabog ay narinig habang ang nakakabulag na palaso ay tumawid sa kanilang hangin. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, si Quentin ay maayos. Sa sandaling mawala ang nakabubulag na platinum fire, makikita ng lahat na may nakatayo ilang talampakan sa harap ni Quentin. Justin. Gulat na bulalas ng mga magsasaka. Hades. Sumimangot ang 3 Diyos, halatang naguguluhan at hindi nasisiyahan. Ang bagong dating ay walang iba kundi si Justin. Pagkatapos, nakita nilang malungkot na ibinuka niya ang kanyang mga labi habang ibinababa ang kanyang kanang kamay. Ilang sandali pa, ginamit niya ang kamay na iyon para pigilan ang palaso. Seryoso? Nahuli lang ako dahil iniisip ko ang buhay pero konti na lang ang natitira? Ano ba? Bakit ang bilis niyong pumatay? Iba yan sa mga palabas sa telebisyon. Natuto ka ba sa akin? Bumantong hininga si Justin, hindi nasisiyahan na napakaraming tao ang namatay nang dumating siya mamaya. Kung tutuusin, hindi magiging perpekto ang epekto ng kanyang pagdating. Buti na lang at nasa paligid pa rin ang mga big shot. Kung sinimulan silang patayin ni Hera mula sa mataas hanggang sa mababang katayuan, wala na siyang maiiyak. Hades, ano ang ibig sabihin nito? Ngumisi si Hera, ngunit sa pamamagitan ng kanyang titig, halatang wala siyang balak makipag-usap sa kanya. Pinalaki siya ni Justin sa kasiyahan. Ikaw ba si Hera? TSK, hindi ako makapaniwala na may isa pang Diyos na isinilang na muli sa isang inchik habang nagtatago ng lihim na motibo. Well, at least mas maganda kaysa Hermes ang paniki na yon. Oh, maganda ang hitsura mo. Pumili ka ng isang mabuting tao na muling ipanganak. Kung hindi ka si Hera, ang kahangahangang anak na lalaki ng ninjin para sa'yo. Anong pinag-uusapan nyo? Galit na galit si Hera. Bakit pumunta dito ang lalaking ito? Anong kalokohan ang pinagsasabi niya? Napangiti si Justin habang winawagayway ang kanyang mga kamay. Relax. Nagbibiro lang ako para gamaan ang mood ko. Masyadong tense dito. Hey! Hades, huwag kang magbiro kay Hera. Ang kanyang mga kakayahan ay katumbas ng Poseidon, kaya sa tingin ko ay masusukat mo ito batay sa kung gaano kalakas ang nakuhang kapangyarihan ni Poseidon. Ano ang iyong naririto? Ibuhos mo ito, sabi ni Hermes habang pinaikit ang kanyang mga mata. Nagkibit balikat si Justin. Nothing much. Naisip ko lang na medyo nagkagulo na kayo. Hindi na kailangang pumunta pa. Oh, anong gusto mong gawin? Ngumisi si Hera. Kanina ko pa hinihintay na sabihin mo yan, pumalakpak siya. Iniisip kong pagsamasamahin ang lahat. Tamang-tama kung maimbitahan natin si Athena. Mag-unwind lang tayo, maglaro ng mga baraha, at magsaya. Pwede tayong mag-chat sa mesa. Una, dapat nating isaalang-alang ang pagpigil sa pagbaba ng temperatura. Napakaraming tao ang mamamatay. At saka, ang pagkakaroon ng nagyayelong earth ay hindi masyadong masaya. Higit sa lahat, saan ako kukuha ng karne kasama ang mga ordinaryong hayop sa aking anak? Alamin natin kung paano ito lulutasin sa loob, tiyak na mananatili akong neutral hanggat ito ay patas sa lahat ng partido. 1630. Ang mga salita ni Justin ay naging dahilan upang ang lahat sa eksena ay magkaroon ng kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa halip na tawagin itong matalino, sasabihin nilang katawa-tawa para sa kanya na bigkasan ang mga salitang iyon sa gayong okasyon. Hindi nakakagulat, ang mga mata ni Hera ay sobrang lamig at malungkot niyang sinabi, Hades, kung narito ka lang para magpakatanga, ipinapayo ko sa iyo na bumalik sa iyong isla at manatili doon. Kung hindi, kailangan nating isaalang-alang kung nagtaksil ka sa mga Diyos at sumama sa panig ng Zeneca. Hoy! Ito ang unang pagkakataon nating magkita. Bakit kailangan mong magsabi ng mga hindi kasiya siyang salita? Hindi ba sinabi ko na ito ng mas maaga? Hindi na kailangang mag-extreme dahil hindi ito mapapakinabangan ng magkabilang panig, nakangiting sabi ni Justin.
Hera snap, cut the crap. Dalawa ang pagpipilian mo. Una, umalis ka sa daan at manood sa gilid. Pangalawa, tulungan mo kaming patayin ang grupong ito ng mga pangit na niknik. Sa isang iglap, ang panggigipit mula sa kanyang batas sa kalawakan ay pinakawalan na bumabalot sa buong isla na tila ito ay isang hindi nakikitang kamay. Si Quentin at ang iba pang mga magsasaka ay nagulat nang makitang mahirap para sa kanila na ilipat ang isang daliri. Iyon ang kapangyarihan ng batas sa kalawakan na maaaring ilabas ng mga Diyos sa pamamagitan ng espiritual na kapangyarihang taglay nila sa kasalukuyan. Parehong nagpakita ng mapagmataas na ekspresyon sina Hermes at Hephaestus habang kumpiyansa sila sa lakas ni Hera. Ito ay dahil bukod kina Zeus at Athena, sina Poseidon at Hera ang pinakamakapangyarihan sa mga Diyos at noon pa man ay ganoon na nga. Ang nakaraang Hades, masyadong, ay hindi kalaban para kay Hera, kaya naiisip na ang minanang pagka-Diyos at espiritual na kapangyarihan ni Justin ay mas maliit ang posibilidad na makipagkumpitensya sa kanya. Para sa kanyang cultivation base, hindi nila akalain na ang batas sa kalawakan ni Hera na sinamahan ng kanyang sariling Tai Ching True Yuan ay magiging mas mababa kaysa kay Justin, kahit na naabot na niya ang yugto ng Shang-Ching. Ang isang maliit na puwang ay hindi maiisip sa isang malalim na antas at hindi madaling makuha. Inihayag ni Justin ang isang problemadong ekspresyon at sinampal ang kanyang mga labi ng ilang beses. Habang ang lahat ay lubhang hindi mapalagay at tensyonado, naglabas siya ng isang pakete ng sigarilyo. Matapos bumunot ng sigarilyo, dahan-dahan niya itong inilagay sa kanyang bibig, pagkatapos ay kinapa ang mga bulsa ng kanyang mga damit at pantalon, doon lang niya napagtanto na ang lighter ay nakalagay din sa space ring. Kaya, kinuha niya ang lighter at sinindihan ang sigarilyo. Ilang beses pa ring sinubukang sindihan ang sigarilyo dahil sa temperatura at hangin sa mataas na lugar. Di nagtagal si Justin at ang mga puting ulap ng usok ay bumubulusok mula sa kanyang mga butas ng ilong. Ang mga nagsasaka ng ilusyonaryong dimensyon ay nasa bingit ng pagkasira ng pag-iisip. Gaano kalaki ang pagkagumon sa nikotina ng lalaking ito? Paano pa siya naninigarilyo sa ganitong oras? Si Justin ay awkward na tumawa at umiling sa mga tao. Don't get me wrong. It's not that I have a strong addiction. It's just that I'm nervous at times like this, kaya kailangan kong magsindi ng sigarilyo para kumalma. Sabihin, Hades, dapat mong ihinto ang paglalagay sa hangin at mga grasya. Sapat na ang nagawa mo. Oras na para bumalik ka, sabi ni Hermes na may ngiti. Dinilaan ni Justin ang kanyang mga labi, kinuha ang huling dalawang malalim na buga mula sa sigarilyo at itinapon ito sa isang tabi. Matapos magpakawala ng isang mabigat na buntong hininga, ipinakita niya ang isang mataimtim na ekspresyon at sinabi, tulad ng sinabi ko kanina, dapat kayong lahat ay tumigil. Ngumuso si Hera, sa pag-aakalang ito ay katawa-tawa. Talaga bang naniniwala ka na hindi kita sasalakayin, Hades? Ang muling pagkabuhay ng mga Diyos ay hindi mapigilan at walang sino man ang pinapayagang hamarang sa landas nito. Ang mukha ni Justin ay naging malungkot din na parang isang nakamamatay na aura ang bumabalot sa kanya. Bigla na lang siyang naglabas ng nakakatakot na nakamamatay na aura. Old hag, Hera ang tawag ko sa iyo dahil nagre-respeto ako. Mas mabuting huwag kang magkamali. Kapag magkakilala tayo, Hades ang pangalan ko, pero kung hindi, Justin ang pangalan ko. Ulitin ko na ngayon, either stop and negotiate or get the hell out of here at sumailalim sa reincarnation mo, wala akong naiintindihan. Narito upang magmakaawa sa iyo. Ang mga salita ko ay batas ng langit kung ayaw mong makinig, mamatay ka na. Namutla ang tatlong Diyos sa galit. Nagnganga ang ngipin ni Hera. Presumptuous. How dare you speak to me like that, you're only half man and half God. Walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ka kawalang halaga. Ang espasyo sa paligid ni Justin ay mabilis na napuno ng 10,000 mga layer sa sandaling gumawa siya ng isang clutching motion sa kalagitnaan ng hangin. Ang siksik at mabigat na enerhiya sa kalawakan ay bumalat kay Justin na parang napakalaking makinarya na may kakayahang bulldozer ng anuman. Samantala, ang Sunset Divine Bow sa kamay ni Hera ay nakabuo ng nagliliyab na palaso na mas malakas kaysa sa lahat ng nauna. Pumunta ka. Ang arrow na nakatutok sa puso ni Justin ay gumalaw na parang isang marahas na sinag ng liwanag na palm unit sa buong kalangitan. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi gaanong gumalaw si Justin. Sa madilim na mga mata, pinanood niya ang Sunset Divine Arrow na bumaril patungo sa kanya.
Sa sandaling tatagos na sa kanya ang palaso, isang arko ng kidlat na kulay pilak na asol ang biglang sumambulat sa buong katawan niya. Ito ay tulad ng pamumulaklak ng isang malaking silver blue electrical spark, napakarilag at nakakabulag. Boom! Ang malakas na Sunset Divine Arrow ay ganap na nabasag sa sandaling ito ay nakipag-ugnayan sa Shang-Ching Heavenly Lightning na walang naiwan. Maging ang Tai Ching Heavenly Lightning ay lubhang nakamamatay sa tatlong Diyos na naroroon, hindi pa banggitin ang Shang-Ching Heavenly Lightning. Maiisip ng isang tao kung gaano kagulat si Hera at ang iba pang mga Diyos ng ang Shang-Ching Heavenly Lightning na hindi sana lumitaw sa Earth ay pinakawalan mula sa katawan ni Justin sa isang hindi maihahambing na kakaibang paraan. Ay ito. Shang-Ching. Imposible yan. Naiintindihan mo na ang Shang-Ching Heavenly Lightning. Sigaw ni Hera. Ang kanyang grasya bilang isang Diyosa ay matagal nang nawala. Para bang hindi siya makapaniwala na makakaakyat si Justin ng ganoon kabilis. Mayroon pa rin silang paraan upang harapin ang Tai Ching Heavenly Lightning, ngunit ang Shang-Ching Heavenly Lightning ay mahirap labanan kahit na ang kanilang mga kapangyarihan ay naibalik sa kanilang pinakamataas maliban kung naroroon sina Zeus at Athena. Isang casual na hakbang pasulong si Justin. Ang kanyang kilos ay marilag na para bang pinamunuan niya ang mundo at kayang kontrolin ang bawat nilalang sa langit at lupa. Sa sandaling iyon, pumutok ang kulog, kumikidlat at ang maitim na ulap ay humampas na parang galit na mga alon. Ang 10,000 layer ng parallel space energy na ginamit ni Hera para ay pakulong si Justin ay ganap ding nabasag. Ang pilak-asul na makalangit na kidlat ay nagsimulang maghabi sa pagitan ng mga ulap tulad ng hindi mabilang na mga decorienteng dragon na nagbabantang putol-putol ang buong isla anumang oras. Napuno ng disgrasya ang mga mata ni Hera, ngunit wala na siyang maisip na paraan para talunin ang lalaking tila naghahari sa lahat ng nilalang na parang isang Diyos sa langit. Bigla siyang tumingin sa balikat niya at sinigawan si Hephaestus, "Hephaestus, huwag ka nang maghintay pa. Gawin mo na agad." Naunawaan kaagad ng Diyos ng apoy ang ibig niyang sabihin. Sa isang pataas na paghagis, ang reverse Dharma Chakra ay dumiretso patungo sa kritikal na punto ng array. Alam ni Octavius at ng iba pa kung ano ang bagay na iyon, kaya nagmadali silang sumigaw kay Justin, "Tigilan mo siya. Sisirain niya ang hanay." Hindi gaanong nagpapansinan si Justin, kaya ngayon lang niya napagtanto na ang Diyos ng apoy ay may ganoong panlilinlang sa kanyang mangas. Walang pag-aalinlangan, ikanawin niya ang kanyang kamay at ang isang bolt ng Shang-Ching Heavenly Lightning ay tumama sa kalangitan tulad ng isang higanteng espada na tumusok sa mga ulap na nagmamadali patungo sa reverse Dharma Chakra. Kung protektahan ng tatlong Diyos ang reverse Dharma Chakra, kailangan silang tamaan ng Shang-Ching Heavenly Lightning. Kaya, itinuring ni Justin na hindi sila maglalakas loob na sumulong. Pero, mali pala siya. Si Hera ay talagang lumipat ng lugar ng maaga na humaharang sa landas ng Shang-Ching Heavenly Lightning. Gusto ba niyang harapin ang kamatayan? Natigilan si Justin. Mapipili kaya ni Hera ang kamatayan para iligtas si Zeus? Kung tatamaan siya ng Shang-Ching Heavenly Lightning, malamang na hindi siya muling magkatawang tao at malamang na direktang masisira ang kanyang pagka-Diyos. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay naging dahilan ng pagsimangot niya. Isang gintong liwanag ang nagmula sa lugar kung saan nakatayo si Hera na parang isang gintong pigyera ang nag-teleport doon at kinuha ang suntok mula sa Shang-Ching Heavenly Lightning. Si Hera mismo, sa kabilang banda, ay may takot sa kanyang mukha habang siya ay muling nag-teleport sa likod ng Diyos ng apoy nang hindi nasaktan. Nakita ni Justin na ang gintong pigyera ay nagmula sa isang bagay na parang gininto ang patak. Ito ay kapareho ni Hera, tulad ng isang gintong clone. Sa kanyang pagkatulala, naisip ni Justin ang tanging posibleng pagkakakilanlan ng bagay na iyon. Golden Apple. Ginamit mo ang Golden Apple. Ayon sa alamat, ang ina ng lupa, ang Titanic God, si Gaia, ay nagbigay kay Hera ng isang Golden Apple Tree bilang isang reg-along pagbati ng ikasal sina Zeus at Hera. Ang ginintoang mansanas ay isa ring mahalagang kayamanan sa maraming sinaunang alamat ng Griego at sinasabing isa lamang ang nadadala sa loob ng 1,000 taon. Gayunpaman, sa pagkakaalam niya, karamihan sa mga alamat na iyon ay gawa-gawa ng mga sinaunang tao, at ang tunay na Golden Apple ay maaaring itakwil ang anumang nakamamatay na pinsala at krisis para sa may-ari nito. Ito ang sandata na nagal iligtas buhay ni Hera, ganap na naiiba sa ibang mga Diyos.
Walang nakakaalam kung ilang gintong mansanas ang mayroon si Hera, ngunit walang duda na kung may gustong pumatay sa kanya, malamang na hindi magtatagumpay ang isa maliban kung papatayin siya ng daan-daang beses. Isang golden apples lang ang nagbigay daan sa reverse Dharma Chakra na matagumpay na makapasok sa kritikal na punto ng array. Sa isang iglap, ang array ay nagsimulang gumana ng may kahirapan na parang may isang malaking bagay na naipit sa gear nito. Nangangamba ang mga magsasaka, ngunit wala silang magagawa kundi ang titigan ang hanay ng walang magawa. Si Hephaestus naman ay nagpahayag ng kasiyahan. Mabuti. Nagsisimula ng bumagal ang operasyon ng array. Sa lakas ni Zeus, dapat mapunit niya ang hiwa at makalabas kagad. Buti na lang, nakasave ako ng trump card. Ngumisi si Hera. Nakatingin kay Justy na may masalimuot na tingin, nagpatuloy siya, Hades. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.